Sa kabila ng pagtangi ni Christine kay Leon Bermonte, patuloy siyang ginugulo nito. Sukdulang kidnapin upang mapasa kamay lamang ng lalaking obses sa kanya. At dahil na rin sa lalaking ito, kaya nasira ang magandang relasyon niya sa kasintahang si Luke. At hindi akalaing maisusuko ang kaban sa lalaking ito at mauuwi sa pag-ibig ang galit na nararamdaman dito. At magbubunga ng 5 ang bawat sandali nila ng lalaking nihinagip darating sa kanyang buhay. Kabi-kabilaan ang pagbati na naririnig ni Christine sa kanya matapos maibigay ang posisyon sa hotel na pinagtatrabahuhan. 6 na taon na ang nakalilipas. Nagsimula siya sa pagiging tagalinis hanggang sa naging simpleng empleyada ng Bermontes Hotel. At kanina sa meeting, itinalaga na siyang head supervisor. You deserve it, Christine. Congratulations. Bati ng isa sa mga ka-workmate niyang si Vilma. Nasa lobby sila at excited siyang tunguhin ang kanyang magiging opisina na itinalaga ni Mr. Bermonte sa kanya. Naging emosyonal pa siya sa loob ng banyo kanina dahil hindi akalaing darating ang araw na kanyang inaasam. Maayos na trabaho at malaking sweldo. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. May 2 siyang pinag-aaral na pamangkin dahil maagang binawian ng buhay ang kanyang nakakatandang kapatid at naiwan sa kanya ang responsibilidad sa kambal na anak ng kanyang ate Zandra. Thank you, Vilma. Abot tenga na ang kanyang ngiti ngayon, lalo na nang marating niya ang kanyang pinaka-opisina. Air condition at malawak ang espasyo. May isang set ng computer sa kabilang bahagi ng kanyang mesa. Heto, nagiging emosyonal na naman siya. Salamat sa kaibigang si Vilma na naroon. Kalaunan ay mahinang katok ang narinig nilang dalawa ni Vilma mula sa nakaawang na pintuan. Kumabog pa ang dibdib niya nang makita kung sino iyon. Excuse me girl ha, nandito si Sir Leon. Bye, see you later. Congratulations again. Sinuliya pa nito ang lalaking nasa pinto at binating may ngiti sa labi bago tuluyang lumabas ang babae. Nanatiling nakatayo si Christine na nakatingin sa lalaking palapit sa kanya matapos isara ang pinto. It was Leon Vermonte, anak ng may-ari nitong hotel. Congratulations, mine. You made it. Pinahanga mo si Dad kaya nasa posisyon ka ngayon. Sabi nito sa kanya. Alam niya sa sariling hindi nakuha ang posisyong ito dahil isa siyang sipsip, kundi dahil na rin sa kanyang determinasyon sa trabaho. Kanina ay masaya siya sa kanyang bagong posisyon, pero ngayon ay ewan na lang niya. She feels stripped of her autonomy, like she can't make her own decisions anymore. Alam niyang noon pa man, obsessed sa kanyang lalaking ito. Hindi pa man tuluyang nakakalapit si Leon sa kanya. Bumayo na ng matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Sino bang hindi? Nakakatakot ang aura nito. Para bang may gagawing hindi maganda sa kanya. Si Leon ang alam niyang ginagawa ang lahat ng nais. Matagal na nitong inamin sa buong staff ng hotel na girlfriend siya ng lalaki, kahit na never niya itong magugustuhan. Umiwas kaagad siya sa lalaki at umupo sa kalapit na swivel chair at nagkunwaring abala, pero lumapit pa rin ito sa kanya. I miss you, mine. Bulong nito pagkuway umikot sa likod ng kinauupuan niyang swivel chair. Yumuko at ramdam niya ngayon na malapit sa may tenga niya ang mainit nitong hininga. Ang kapal ng mukha nito sa paraang pagtawag sa kanya ng mine. 1 week si Leon sa Siargao dahil may lupain ng mga ito sa naturang lugar na pinamamahalaan ng lalaki. Pero kahit ganoon ito katagal sa probinsya, never niya itong mamimiss. She hate him so much. At ipinagdasal pa nga na sana hindi na ito umuwi ng Maynila. Sir Leon, please, get out of my room. Busy ako, nakikita mo diba? Hindi alam ni Christine kung saan galing ang lakas ng loob niya para utusan itong lumabas sa kanyang opisina. Tumayo siya para iwasan ito. Plano niyang lumabas sa office na iyon, pero mas mabilis pa sa 4:00 na iharang nito ang isang braso sa harapan niya. Napaatras naman si Christine. Ramdam niyang lumapat sa magkabilang balikat niya ang 2 kamay ng lalaki. Hindi mo ba ako na-miss, mine? Tanong nito sa galit na boses. Lalo lamang siyang kinabahan sa madiin nitong tono. She was trying to tell everything that she don't even want to see him forever. Ang kaso, galit si Leon. Si Third ang mahal niya't hindi ito.
Lalo siyang nangatal nang iharap siya bigla ng lalaki. Leon, ano ba? Sinikap niyang makawala sa pagkakahawak nito sa braso niya at umatras palayo dito, pero nasukol siya ng pader. Nahigit niya na ang kanyang paghinga nang humakbang ito palapit sa kanya. May kung ano kasing pagnanasa ang nababanaag niya sa mga mata nito. Napaigtad pa siya nang humaplos ang mainit nitong palad sa kabilang bahagi ng pisngi niya upang iangat ng bahagya ang kanyang pisngi at pagtagpuin ang kanilang mga titig. Nangungusap ang mga mata nito nang sapilitan siyang mapatingin dito, kasabay ang paghinto saglit ng mundo niya nang sakupin nito ang kanyang labi. Marahas na halik na hindi niya mapaglabanan, kasabay ang pagpulupot ng braso nito sa kanyang bewang. Pinilig niya ang ulo upang iiwas sa mga labi niya rito, pero wala siyang nagawa nang hawakan ito ng mahigpit ang magkabila ang pisngi niya at nagtagumpay pa itong ibuka ang bibig niya. Impit siyang napaungol sa inis at matinding galit sa lalaki, kasabay ang malakas na pagtulak. Tumulo na rin ang kanyang mga luha hanggang sa nalasahan niya na ang mga iyon sa kanyang labi. Tsaka lang huminto ang lalaki na binitiwan siya bago tinitigan ang kanyang mga mata. Pinahid pa nito ang kanyang luha. Hiwalayan mo si Third. Kung ayaw mong patayin ko siya. You're mine now. Only mine, Christine. Madiin itong saad bago siya iniwan matapos nitong ayusin ang uniform niya na hindi naman nagusot mula sa blouse hanggang sa miniskirt niya. Nasapo niya ang kanyang labi at lalo pang naiyak. Halos 15 minuto na ang nakakalipas simula nang makalabas si Leon ay nanatili pa rin siya sa kinatatayuan niya. Dama pa niya sa labi ang mainit nitong halik sa kanya. At sa muli ay napaiyak muli nang maalala iyon. Pakiramdam niya ang dumi-dumi niyang klaseng babae na hinalikan ng lalaking hindi naman niya nobyo. Natatakot din siya sa banta nito para kay Third dahil alam niyang hindi ito marunong magbiro. Mayaman si Leon. Kaya nitong magbayad ng taong gagawa para saktan ng mahal niya. Lalo siyang napaiyak sa kalituhan. Napaigtad pa siya nang tumunog ang telepono. Nagmamadali niya iyong sinagot habang nagpapahid ng luha. Girl, si Lori to. You have visitors here. Masayang pagbabalita sa kanya ng babaeng naka-assign sa main entrance ng hotel. Bisita? Pagtatanong niya. Yes, a cute guy at may dalang white rose. Kilig na kilig si Lori sa kabilang linya. Pagkasabi nito, ibinaba na niya ang cellphone at nagmamadaling lumabas ng opisina. Sumakay ng elevator pa ground floor. Patakbo niyang tinungo ang labi ng hotel kung saan nag-aantay ang tinutukoy ni Lori. Malakas ang kutob niyang si Third yun, ang kanyang boyfriend. At hindi nga siya nagkamali. Third! Patakbo niyang nilapitan ng nobyo na masaya siyang sinalubong ng ngiti at mahigpit na yakap. Baby, I miss you. Saad nito na para bang ninanamnam ang pagkakayakap ng mahigpit sa kanya. 1 month itong wala dahil sinamahan ng magulang nito sa Quezon upang magbakasyon bago bumalik sa States. Dapat kasama siya kaso may pasok siya sa trabaho. Sa mahigpit na pagkakayakap sa lalaki, napabitaw si Christine nang bigla niyang mahagip ng paningin si Leon habang kausap ang ama nito patungo sa information area. Naitulak niya ang nobyo. Pero huli na dahil nakita niya ang pagsalubong ng kilay nito pagkakita sa kanila ni Third. Love, nandito ang boss ko. Pwede bang magkita na lang tayo mamaya? I'll call you. Himig paliwanag niya. It's okay baby, here. Kinuha nito ang kamay at inilagay doon ang isang bouquet ng bulaklak. Thank you, I gonna go. Paalam niya na agad tumalikod. Bye baby, I love you. Pahabol pa sa kanya ni Third kaya napapikit siya dahil halos napuno ang buong labi ng hotel sa boses nito. Nasulyapan niya pa ang malatigring anyo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Halos hindi siya huminga nang dumaan sa harapan ng mga ito, pero tinangoan niya at nginitian ng boss niya. Hindi na lang niya nilingon pa si Third kahit na gustong-gusto niyang sagutin ng I love you too ang sinabi ng kanyang boyfriend. Pagbalik niya ng office, tulala siyang nag-isip kung papaano iiwasan ng lalaki. Ayaw niyang masira ang magandang relasyon nila ni Third. Hindi niya nais mawala ito sa kanya. Sa lalim ng iniisip, halos hindi niya namalayan ang pagbulaga ng isang bulto ng tao sa harapan niya. At galit na itinapon ng isang bouquet ng bulaklak na ibinigay ni Third sa kanya kanina. Si Leon yun. Muli siyang kinabahan pagkakita sa mabalasik na anyo ng lalaki.
Sir Leon, naiiyak niyang usal dahil nahintakutan na naman siya. Relax, I didn't hurt you. Sabi nitong umupo sa ibabaw ng kanyang mesa matapos sawiin ang mga kalat doon. Kinalma nito ang galit na anyo. Marahil ay nakita ni Leon ang takot sa mga mata niya. I am giving you 3 days to end things with your boyfriend or else. Pinaglandas nito ang isang hinduturo sa kanyang pisngi na nagbigay ng kilabot kay Christine. Bakit mo ba ginagawa to, Sir Leon? You know I hate you for doing this to me. I love my boyfriend so much. I'm not going to do what you want. Lakas loob niyang wika. Nakita niya ang pagtalim sa mga mata nito. He's slut. Hindi kayo bagay. And besides, niloloko ka ng third na yun. Sigaw din ng Leon sa kanya. Yun bang literal na nanggagalaiti na Leon? Gusto niyang maging matapang at ipakitang kaya niyang ipaglaban ng lalaking mahal. I'm sorry sir, but I can't live without him. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya and that's final. Matapang pa niyang wika, bagaman may takot sa kanya mga mata. Ngumiti ng mapang-uyam ang lalaki at pumalakpak. Oh, nakaka-touch. So sweet. Tumayo ang lalaki at may warning sa mga mata nito nang tumingin sa kanya. Okay, no problem. Madali akong kausap. Pagkuway humakbang patungo sa pinto. Sir please, huwag mong sasaktan si Third. Huminto ito sa paglalakad at iniangat ang isang palad. Itinutok sa kanya ang isang daliri. Keep addressing me as sir. And you'll find out. May pananakot na naman ang boses nito. Napatango siya. Sinadya niya naman talagang tawagin ito sa ganoon to make it clear that he's a boss and she is just an employee. Baka lang tantanan siya. Sasagot pa sana siya pero malakas na paghampas na lang ng pinto ang narinig niya. Kabado si Christine sa ikinilos nito. Tiyak niyang may binabalak ng hindi maganda si Leon. Tuloy naging balisa siya maghapon. Pinagpasalamat na lang niyang hindi na muling nakita pa si Leon pagkatapos siya nitong pasukin sa kanyang opisina. Hi, bati ni Vilma sa kanya nang sumungaw ang ulo kinahapon sa pinto ng kanyang opisina. Nagulat pa siya sa pag-aakalang si Leon na naman yun. Tahimik siya nang pumasok ang babae habang nagliligpit ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa. Baka naman may pa-blowout ang bagong head supervisor ng Bermontes Hotel. Kantsaw ni Vilma sa kanya. Pilit siyang umiti kahit na hindi maayos ang kanyang pakiramdam dahil sa nangyari kanina. Oo naman, saan niyo gusto? Pilit niyang tanong kahit wala sa mood. Ang totoo gusto niyang umuwi at makausap ang nobyo, subalit nahihiya siyang tanggihan ng kaibigan. Kahit papaano, close friend niya si Vilma at Lori sa hotel, kahit noong nasa pinakamababang posisyon pa lang siya. Ayaw niyang isipin ng mga ito na siya'y nagbago. May alam ako masarap na resto. Pwede tayo doon uminom pagkatapos nating kumain. Masayang wika ni Vilma. Tumango si Christine bilang tugon. Saktong tapos niya nang imisin ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Let's go! Excited si Vilma na nagpatiunang lumabas ng kanyang office. Sa babay inaantay na pala sila ni Lori at Marcy. Ang tatlong ito ang pinaka-close niya. At syempre masaya sa kinilalagyan niya ngayon. Pero ang ibang employee ng Bermontes Hotel, narinig niya kanina sa meeting na sinasabi na dahil yun kay Leon, lalo't mahalata sa kilos ng binata na matagal nang may gusto sa kanya. Ginamit lang daw niya ang feelings ng lalaki para umangat sa kinilalagyan. Maaring inggit sa itinalagang pwesto sa kanya ni Mr. Bermonte. Masaya silang umalis at kumain sa isang resto. Pagkatapos ay nag-ayang uminom ng kahit tig-iisang shots lamang ng wine si Vilma. Pinagbigyan niya ang mga ito at nag-order ng tig-iisang shot ng alak. Pero ang isang shot ay naging 2 hanggang sa naging 3 nang maalala ang kanyang kinakaharap na suliranin ngayon. Hindi nahahalata ng mga kasama na may malaki siyang problema. Hindi naman niya masabi sa mga kaibigan ng tungkol dito. Pasado 9:00 ng gabi, nagaya na siyang umuwi dahil naka-4 na shot na siya noon. Hindi naman siya nag-aalala sa kambal dahil may kasama naman ng 2 sa bahay. Lingid kay Christine, kanina pa nakamasid si Leon sa mga ito. Nag-aantay ng pagkakataon upang makalapit sa pinakamagandang dalaga na tinatanaw. 2 oras pa ang lumipas. Natatanaw na ni Leon ang paglabas sa resto bar ng 4 na magkakaibigan. He was captivated by Christine's breathtaking beauty.
who was the last to exit the door. Her blushing cheeks made her even more attractive to him. Nag-usap-usap pa muna ang mga ito bago nagpara ng taxi ang tatlo at isa-isa nang nag-alisan. Tsaka lamang kumilos si Leon nang makitang nag-iisa na lang si Christine. Nakita niya pa itong kinuha ang cellphone sa bag at takmang may tatawagan. Panigurado siyang si Third yun. Agad niyang binuhay ang makina at agad pinaandar ang sasakyan. Hindi pa man nasasagot ni Third ang tawag ni Christine, nagulat siya sa kotse na pumarada sa kanyang harapan. Nabaling dito ang kanyang atensyon at naibaba ang hawak na cellphone pagkakita sa lalaking mabilis na bumaba mula sa sasakyan nito. Leon? Kabadong naibulong ni Christine. Get in the car and I'll drive you home. Hinawakan siya nito sa kamay pero mabilis na umiwas si Christine sa lalaki. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Asik ng babae. Palibhasay nakainom kaya malakas ang loob niyang sabihin iyon. Magpapasundo ako sa boyfriend ko. Dagdag pa ni Christine. Oh, really? Nakita niyang nagtagis ang bagang ng lalaki bago lumapit sa kanya at walang babalang binuhat siya't sinampas sa balikat nito. Dahil dito, nagsisigaw si Christine kaya nakaagaw sila ng atensyon sa mga naroon. Isang lalaki ang humarang sa daraanan nila. Rason na lalong ikinagalit ni Leon. Boss, ayaw sumama sa'yo ng babae. Bitiwan mo siya. Matapang na saad ng lalaking hindi niya kakilala. Masama itong tinignan ng lalaki niyang kasama. Mind your own business. She's my girlfriend. Tugon ni Leon in assertive way. Lalo lamang itong nagalit sa pakikialam ng isang ito sa kanila. Totoo ba yun, miss? Boyfriend mo ang lalaking to? Tanong pa nito sa kanya na para bang hindi kumbinsido sa sinabi ng kanyang kasama. Hirap siyang tumango dahil tiyak niyang magkakagulo kung kukontrahin niya si Leon. Mabuti na lang at pagkatapos noon, umalis na ang lalaki at ngayon ay marahan na siyang inilalapag sa loob ng sasakyan ni Leon. Humihingal siya sa inis dahil sa ginawa nito. Kaya hindi niya napigilan ang pag-igkas ng kanyang palad at malakas na tumama sa kabilang pisngi nito. Bagay na kanyang pinagsisisihan dahil pagkatapos nun, napasiksik siya sa kotse nito nang makita ang nakitang galit sa anyo ng lalaki. You're the only one who incredible dare to slap on me. Aren't you afraid of what I might to do now, Christine? Tanong na kinabig siya at ikinuyumos ng halik ang kanyang labi. Halik na mapagparusa. Nagwala ang kamay niya, kung saan-saan iyon dumapo sa lalaki para lang mailayo sa kanyang katawan ang lalaki. Subalit napakalakas nito. Ginapos lamang ni Leon ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Pigil ng isang palad nito habang isa namang kamay nito ay siya yakap. Napaluhan na siya sa ginawa ng lalaki. Dahil sa pagkakataong iyon, kumagapang na ang halik nito sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg. Para nang nababalo si Leon sa kakaibang bango ni Christine sa mga sandaling yun. At gustong-gusto niya itong angkinin kung hindi niya lang nararamdamang umiiyak na ang babae. Pinagsawa niya ang sariling angkinin ng matamis at malambot nitong labi. At hindi niya mapapayagan ng sino mang aangkin sa mga labing yun kundi siya lamang. Nangangatalang babae sa takot matapos niyang bitiwan ng labi nito. Hilam sa luha ang mga mata. I love you, Christine. Hindi ko intensyong saktan ka, okay? Hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito habang pinapahid ang mga luha. At minsan pang inangkin ang nakakaakit nitong labi. Hindi niya masisi ang sarili dahil kahit kailan hindi niya ginusto ang masiding nararamdaman para sa babae. Gagawin niya lahat, maagaw lamang ito mula kay Third. Dama ni Christine ang pangihina nang minsan pa siyang halikan ni Leon na para bang pagmamay-ari nito ang kanyang mga labi. At pagkatapos noon, inihatid na siya ng lalaki sa kanyang tinitirhan. Nangihina siyang napaupo sa sofa pagkapasok niya sa loob. Sapo niya ang labing paulit-ulit inangkin ng bastos na lalaki. Day, Christine, nakauwi ka na pala, kumain ka na ba? Punani man ang Cora sabay tanong. Ang kanyang maid na siyang nag-aasikaso sa kambal kapag wala siya. Pareho nang nag-aaral ng elementary sina Renz at Raya. Bukod sa dalawang pamangkin, wala na siyang ibang kasama sa bahay na iyon dahil wala na siyang magulang. And they passed away since she was 19 in a car accident. After graduating with a degree in HRM, she managed himself by working as an assistant chef in a restaurant back when her older sister was already married.
So she didn't rely on her. Instead, stood on her own feet. Okay sa unang naging trabaho niya. Ang kaso'y nagustuhan siya ng boss niyang may asawa at gusto siyang gawing kabit, kaya naman umalis siya sa restaurant at nag-apply sa isang hotel na kanyang pinapasukan ngayon. Hanggang sa heto, isa na siyang head supervisor. Pero naulit na naman ang nangyari noong una at mukhang mas malala pa ang nangyayari ngayon dahil mas nahirapan siyang paglabanan ang lalaking obsessed sa kanya. And that would be Leon. Salamat, Manang. Ang mga bata nga pala. Tanong niya na tumayo mula sa kinauupo ang sofa. Tulog na. Inaantay ka nga ni Raya dahil gustong magpaturo sa assignment niya. Kaso'y nakatulog na. Nakainom ka ba, Day Christine? Hindi nakatiis si Manang na tanong dahil napasuray siya ng tumayo. Sapo niya ang noo. Oo, Manang, nag-celebrate ng kaunti. Na-promote kasi ako. Nginitian niya muna ito bago nagpaalam, pero madali siya nitong inalalayan papasok sa kanyang kwarto. Nagpasalamat siya at sinabing matutulog na. Bukas na lang niya sisilipin ng mga bata. Pagpasok, tuloy-tuloy siya sa banyo't naligo upang tanggalin ang hindi magandang pakiramdam sa halik ni Leon sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabon ang parte ng kanyang muka kung saan lumapat ang labi ni Leon, partikular sa kanyang labi. Subalit kahit anong sabon niya, hindi mawala sa isip niya ang eksena nila sa loob ng kotse. Naipilig niya ang kanyang ulo nang maalala ang 3 araw na palugit sa kanya ni Leon para hiwalayan si Third. Matagal siyang tulala sa harap ng salamin habang nagpapatuyo ng buhok niya. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag hindi siya nakipaghiwalay kay Third at naroon ang takot sa kanyang dibdib. Tiyak masasaktan ito sa kanyang gagawin. Kung hindi naman siya makikipaghiwalay, patuloy niya itong pagtataksilan, lalo't ilang beses na siyang hinalikan ni Leon na akala nito talagang magkasintahan sila. Hindi nagtagal, kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng boyfriend. Inip na pinakinggan ni Christine ang pag-ring sa kabilang linya. Kinakabahan siya sa hindi pagsagot ni Third sa kanyang tawag. Hanggang sa nagsawa na lang siya. Naisip niyang baka busy lang ang nobyo. Nang matuyo ang buhok, nagpa siya na siyang matulog na dahil marami pa siyang gagawin sa office bukas. Kinabukasan pagbangon niya, gising na ang 2 pamangkin at kasalukuyang nasa sala. Good morning, bati ng isang boses na nagpagulat sa kanya. Agad siyang napangiti pagkakita sa nobyo na nasa sala din at halatang inaantay siya. Nagmamadali siyang yumakap sa kanyang nobyo at kung hindi niya napigilan ang sarili, baka napaiyak siya. Sorry baby, hindi ko nasagot ang tawag mo kagabi. Alam mo naman na galing sa bakasyon, kaya natambakan ako ng trabaho sa opisina. Nag-overtime ako. Namiss kita baby. Pahayag ni Third na mahigpit din siyang niyakap. Tita, kanina pa si Tito Third. Inaantay ka niya po pero ang tagal niyo lumabas ng kwarto kaya sinamahan ko muna siya. Wika naman ni Renz. Napangiti ito sa kanyang pamangkin at ginulo ang buhok bago pinisilang matambok na pisngi. Kaya love ko kayong magkapatid eh. Wika ni Third at hinalikan ng mga ito pareho. Si Ray ay naglalaro lamang sa hawak nitong gadgets. O kakain na, sakto't gising ka na Day Christine, sabay-sabay na kayong kumain. Si Manang Cora iyon mula sa komedor. Hawak ang kamay niya ni Third na tinungo nila ang komedor kasunod ang 2 bata. Nagbibiruan pa ang mga ito habang siya'y nakikinig lang. Namimiss niya na ang nobyo at nais niyang sabihin ang panggugulo ng kanyang amo. Pero hindi niya masimulan kahit natapos na silang kumain. Sinabi ni Third na ihahatid siya nito sa trabaho. Kaya matyaga itong nag-antay sa sala hanggang sa makapagbihis si Christine. Saktong paglabas nila sa pinto, siya namang pagparada ng kotse ni Leon sa tapat ng kanilang bahay. Napatanga siya kung bakit ito naroon. Napatingin naman si Third sa gawin ng lalaking kasalukuyang bumababa ng sasakyan. Wala itong pakialam kahit pa kasama niya si Third. May usapan tayong dadaanan kita. Wika ng bruskong lalaki. Sadyang ipinarinig yun kay Third na nasa tabi niya kahit na wala naman. At bilang alam ni Third na boss niya ito ay binati pa ng lalaki si Leon pero hindi iyon pinansin ng una. Sinenyasan siyang sumakay sa kotse nito. Sa mga mata ni Leon ay tila ba ayaw nitong suwayin niya. It's okay baby, it's your boss kaya sundin mo siya. Anito't kinabig siya ni Third tsaka dinampian ng halik sa labi kaya kita niya ang pagtagis ng bagang ni Leon.
Aalalayan pa sana siyang sumakay ni Third pero mabilis na ang kamay nitong nahagip ang isa niyang palad. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Leon at halos itulak na siya papasok sa loob ng kotse nito habang nakaharang ang braso ng binata. Tumango si Third kahit halatang hindi nagugustuhan ng nangyayari. Bye baby, I love you. Susunduin kita mamayang hapon. Kumakaway si Third pero isinara na agad ni Leon ang pinto ng sasakyan kaya hindi na siya nakasagot sa sinabi ng nobyo. Naiinis niya itong tinignan ng sumampas sa driver's seat pero agad kumuha ng tissue ang lalaki at pinunas sa kanyang labi. Hindi tumalab sa lalaki ang naiinis niyang itsura. 2 araw na lang ang palugit na binigay ko sa iyo para hiwalayan siya, Christine. Pagpapaalala nito sa kanya at may warning ang boses bago binuhay ang makina ng sasakyan at pinaharurot. Nagpupuyos ang kanyang kalooban subalit hindi na lang siya kumibo. Nang marating nila ang gusali ay agad siyang bumaba ng sasakyan at hindi na inintay na pagbuksan ito. Malalaki din ang hakbang na pumasok siya sa loob at hindi na nilingon pa ang lalaki. Bahala na pero hindi niya hihiwalayan si Third. Kinahaponan, maaga siyang nag-out sa trabaho, yung hindi malalaman kahit ni Leon. Tinawagan niya ang nobyo at nakipagkita. Pakiramdam niya dahil sa lalaking asungot na limitahan na ang oras nilang dalawa ng kasintahan. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang iwasan ng lalaki. Pero lahat ginagawa nito. Hi baby, how are you? Masaya siyang niyakap ni Third nang sila ay magkita. Tinawagan niya ito at wala pang 15 minutos, dumating na ang lalaki sa pinag-usapan nilang lugar. Nandito sila ngayon sa isang restaurant sa loob ng VIP room. Pakiramdam niya kasi sinundan na naman siya ni Leon. Namiss kita, simula nang umuwi ako galing Quezon hindi na kita gaanong nakabanding. Pasensya na kung busy din ako lagi. Ginanap ni Third ang palad niya at hinagkan. I love you, Christine. Dagdag pa nito. Ngumiti siya. Ayaw ipahalata na nalulungkot. Pakiramdam niya hindi na sila muling magkikita pa ni Third pagkatapos nito. Hanggang bukas na lang ang palugit ni Leon. Natatakot siya sa maaaring mangyari. Pero hindi niya masabi sa nobyo dahil nag-aalala siya dito. Napaigtad siya nang tumunog ang kanyang cellphone at agad na patingin sa gawin ni Third na tila nag-aalala. It's okay. Sagutin mo na, baka importante. Binitiwan nito ang kanyang palad. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinatay. Si Leon ang tumatawag sa kanya at ayaw niyang magkaroon ito ng pagkakataon na masundan siya ng lalaki. Kumain silang dalawa at sinulit nila ang gabing yun na magkasama. 8:00 na ng gabi siya inihatid ni Third at nagtagal pa ito sa bahay ng ilang oras. Ate, si kuya. Nasa hospital si kuya. Iyak ng boses na bumungad sa kabilang linya. Si Lena iyon na kapatid ni Third. Kinabukasan iyon at papasok pa lamang sana siya ng trabaho. Saang hospital? Nagpanik ka agad siya. Pagkasabi ng kapatid ni Third kung saang hospital, pahablot niyang kinuha ang bag habang tinatakbo ang labas ng bahay upang tunguhin ang kanyang nakapark na sasakyan. Bihira niyang gamitin yun, lalo na at inihahatid sundo naman siya ng nobyo. Pero ngayon ay kailangan niyang gumamit ng sasakyan para marating agad ang hospital. Manang Cora, pakisara ng gate. Tawag niya sa tagapag-alaga ng kanyang mga pamangkin. Nang napaandar ang kotse ay ilang minuto lang nang may humarang sa kanya. Galit ang nararamdaman niya nang makita si Leon na umibis ng kotse nito. Alam niyang ito ang may pakana kung bakit nasa hospital ngayon si Third. Anong ginawa nito sa boyfriend niya? Hindi niya ito mapapatawad. This is the reason it all was. At gusto niya itong isumpa. Binuksan ni Leon ang pinto ng kotse niya sa unahan. Baba. Makapangyarihang utos nito sa mabait na boses matapos magpalit ng anyo. Anyong nakakatakot. Kinakabahan siya habang sinasalubong ang mga mata ni Leon. Anong gagawin mo? Dadalhin kita sa taong mahal mo at masasaksihan ko kung paano mo siyang hiwalayan. Sabi nito sa komportabling boses na para bang gagawin niya lahat ng ipag-uutos nito. Lalo siyang nagalit sa sinabi ng lalaki. Do what you want, Leon, pero hindi ko ibibreak si Third. Sigaw niya sa mukha nito. As your wish, Christine. Pagkasabi nito ay tumalikod na at nag-iwan pa ng ngiti sa kanya. Sumakay ito sa sariling kotse at pinaharurot iyon. Mabilis niyang sinundan ang sasakyan ng lalaki. Dahil alam niyang patungo ito sa hospital kung nasaan si Third pero sadyang mabilis itong magpatakbo.
Ni Anino, hindi niya na nakita kaagad. Pagdating sa hospital, nadatnan na lang niyang umiiyak ang kapatid nito habang ibinabalitang may dumukot sa kanyang nobyo. Si Gina lamang ang kamag-anak nitong nasa Maynila dahil nakabalik na ang mga magulang nito sa States. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang. Sobrang naiinis na siya kay Leon dahil dinadamay nito pati ang lalaking mahal niya. Sinasaktan nito si Third. Ilang minuto siyang umiyak sa loob ng kanyang sasakyan habang nag-iipon na naman ng tapang. Tsaka niya tinawagan si Leon upang magmakaawang pakawalan si Third. Hindi niya kakayanin kung may masamang mangyari dito. Leon, please, gagawin ko lahat, pakawalan mo lang si Third. Hihiwalayin ko siya basta wag mo lang siyang sasaktan. Hagulgol niya ng iyak matapos itong iangat ang kabilang linya. Okay, Christine, basta sinabi mo'y gagawin ko. Ganon kita kamahal. Maganda ka at susunduin kita. Seryosong sabi nito sa kanya. Pinakalma niya ang kanyang sarili at umuwi para magbihis. Ayaw man niya makipaghiwalay kay Third pero kailangan. Ano bang nangyayari, Christine? Kanina nagmamadali kang umalis. Ngayon naman nagmamadali kang umuwi at nagbihis. Wala ka bang pasok? Nabanaag ata ni Manang Cora ang lungkot at pagkabahala sa mukha niya. May importante lang ako nga asikasuhin, Manang. Ikaw na munang bahala sa mga bata. Tinanguan lang siya nito. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Leon. Nakangiti pa sa kanya ang lalaki na tila ba napakabait. Sa una yun ang iisipin mo sa kanya dahil maamo ang mukha nito. Pero taliwas iyon sa ugali ng lalaki. Kasuklam-suklam ang ugali nito. Simula nang dumating si Leon sa buhay niya at guluhin sila ni Third, kailanman hindi na siya naging masaya. Puro pag-aalala para sa mahal niya ang tanging nararamdaman niya. Kaya mas tamang hiwalayan na lang niya si Third para hindi na siya mag-alala para rito. Mas magiging panatag ang kanyang kalooban. Pero hindi iyon ganun kadali, lalo na nang makaharap niya ang lalaki. Thanks baby, you're safe. Yakap sa kanya ni Third. Naluha niyang dinama ang huling init ng yakap nito. Huli na rin sigurong pagkikita nila iyon kaya parang pinipiga ang kanyang puso. How I wish to tell you that I love you, Third. Bulong ng isip niya habang ito'y yakap pero hindi niya maisatinig hanggang sa marinig ang tikhim ni Leon sa di kalayuan sa kanila. Nang tumagal ng ilang sandaling sila ay magkayakap. Dagli siyang kumawala ng yakap mula kay Third. Sinuri niya ng maayos si Third kung okay lang ito. Wala naman siyang nakitang pinsala sa lalaki. Anong nangyari? Tinawagan ako ni Gina. Nasa hospital ka. Okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. I'm fine. Niligtas ako sa taong nagtangka sa buhay ko. And also masaya ako dahil nandito ka. Kung alam lang sana nitong siya lang ang rason kung bakit ito nangyari kay Third. Mabuti naman. Mag-iingat ka next time at sorry kung kailangan kong putulin ang relasyon natin. May bikig sa lalamunan niyang saad. Sa 2 taon nilang relasyon ni Third, naging mabuti itong boyfriend sa kanya. Kahit nabihira silang magkita dahil busy ito sa trabaho. At masakit sa kanyang isiping tuluyan na silang magkakahiwalay. You kidding me? Napasulyap ito sa boss niya na nasa hindi kalayuan. Pagtataka ang rumihistro sa anyo nito. Seryoso ko, Third. Pero this past few days, I realized na hindi na pala kita mahal. Pagsisinungaling niya. No, Christine. No. Please, no. Ikinulong nito sa palad ang magkabilang pisngi niya. Tumingin ka sa akin. Sabihin mong this is a prank. Kasi mahal kita, Christine. Naiiyak si Third. Namalayan na lang niya ang paglalandas ng kanyang mga luha. Third, I'm sorry. Nangihina niyang saad. Naramdaman niyang hinila na siya ni Leon sa kamay pero pinigilan ito ni Third. Bro, nag-uusap pa kami. May warning ang boses ni Third. Galit nitong sinulyapan si Leon. Natakot na naman siya kay Leon nang makitang nagsalubong ang mga kilay nito. Kaya pahablot niyang binawi ang kamay mula kay Third. Tsaka sumunod sa lalaking sumakay sa kotse. Hinabol pa siya ng nobyo habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pero nilipad na lang ng hangin ang boses nito hanggang sa nawalan na ito ng tuluyan sa side mirror kung saan niya tinitignan ng lalaki. Gagawin niya ang bagay na ito dahil mahal niya ang lalaki at para sa kaligtasan nito. Balang araw, mauunawaan din siya ng lalaki na ginawa niya ito na wala siyang mapagpipilian. Well, kailangan nating mag-celebrate para sa ating dalawa. Narinig niyang saad ng lalaki sa kanyang tabi.
Hindi niya ito inimik pero hinayaan siyang sagutin ang tawag ni Third. Tinakot ka ba ni Leon, baby? Tanong nito pagbungad niya sa tawag ng lalaki. Walang tugon na namalisbis ang luha niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Christine. Hindi ako naniniwala sa sinabi mong hindi mo na ako mahal. Hirap ang boses ni Third na tila ba umiiyak ito. Impit siyang napaiyak. Hindi niya kayang sagutin ang sinasabi nito, kaya pinatayan na lang niya ito ng linya. In-off na lang ang kanyang cellphone upang hindi na nito matawagan. Masaya ka ba sa ginawa mo, Leon? Nagtagumpay kang paghiwalayin kami ni Third. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Mahal kita, Christine. Tipid nitong tugon. Buwisit na pagmamahal yan. Kung mahal mo ko, hahayaan mo kung maging masaya kay Third. Sigaw niya sa lalaki. Ngayon niya lang nailabas ang matinding galit na nararamdaman niya. Wala akong pakialam kung kamuhian mo ko, Christine. Basta ang gusto ko, akin ka lang. Matigas nitong tugon. Lalo siyang nagngungoy sa pag-iyak at sumobsob sa kanyang mga kamay. Binuhos niya ang lahat ng luha na gustong kumawala mula sa kanya dahil alam niya na sa pagkakataong ito wala na siyang kawala pa kay Leon hanggang sa naramdaman niyang huminto ang kotseng sinasakyan. Itinabi nito iyon pero wala siyang pakialam at nagpatuloy lang sa pag-iyak niya. Wala siyang narinig mula kay Leon, bagkus ay pinanood lamang siya nito na inaabutan ng tissue. Halos ilang minuto siyang umiyak hanggang sa natuyuan siya ng luha. Okay ka na ba? Nangaasar pa ang tono ni Leon habang inaabutan siya ulit ng tissue. Hindi niya ito pinansin. You know what? Hindi mo dapat iniiyakan ng isang taong manluloko. Masama niyang tinignan sa gawin nito ang lalaki. Kailanman sa 2 taon namin ni Third, hindi niya ako niloko, Leon. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Buliyaw niya sa lalaki. Really? May kinuha ito sa drawer ng sasakyan at iniabot sa kanya. Isa iyong larawan. Natigil siya sa pag-iyak nang mapagsino ang lalaking nasa larawang iniabot ni Leon sa kanya. Si Third iyon at may kasamang babae. May buhat-buhat itong batang lalaki na nahahawig sa kanyang nobyo. Makikitang masaya ang larawang iyon na para bang isang masayang pamilya. No, hindi to totoo, Leon. Sinisiraan mo lang sa akin si Third. Naiiyak na naman siya na lalong nasaktan sa nakitang iyon. Christine, idilat mo yung mga mata mo. Isa sa mga rason kung bakit kita inilayo sa kanya dahil may pamilya siya sa Quezon. Once na malaman to ng asawa ni Third, mas lalong masisira ang buhay mo. Naiinis na saad ni Leon sa kanya at pigil siya sa kamay dahil pinagpupupunit niya ang hawak na larawan. Hindi niya matatanggap ang kasinungalingang iyon ni Leon. Ginagawa lamang nito iyon para kamuhian niya ang lalaki. Subalit hindi ito magtatagumpay. Bitiwan mo ko. Patunayan mo sa akin kung talagang niloloko ko ni Third. Iharap mo ko sa babaeng yun ngayon din. Paghahamon niya rito. Okay, kung yan ang gusto mo. Muli nitong binuhay ang makina ng sasakyan at ngayon mabilis nitong pinapatakbo palabas ng Maynila. Siya ay walang tigil sa pag-iyak. Kung kanina dahil sa paghihiwalay nila ni Third, ngayon naman ay dahil sa natuklasan niya. Huminto lang ata siya sa pag-iyak nang tuluyang makalabas ng kamay nilaan ng kotse ni Leon. Talagang seryoso itong iharap siya sa sinasabi nitong asawa ni Third. Kung magkaganon, kaya ba niyang tanggapin? Kung totoong niloko siya ni Third, anong rason at bakit pinaabot pa nito ng 2 taon? Nagpahid siya ng luha at tinayos ang sarili. Ayaw niya munang mag-overthink. Batid niyang hindi totoo ang sinasabi ni Leon. Tiyak na sinisiraan lamang nito ang lalaki sa kanya. Pasulyap-sulyap lamang sa kanya si Leon habang ito'y nagmamaneho. Hindi niya na namalayan nang huminto ang sasakyan ng lalaki sa isang mataas na gate pagkatapos ng nakakainip na matagal na biyahe. Si Leon mismong nagbukas ng pinto para sa kanya. Inalalayan pa siya ng lalaking bumaba pero tinabig niya ang kamay nito. Galit pa rin siya sa lalaki at hindi iyon basta-basta mawawala matapos silang paghiwalay ni Third. Humakbang siya palapit sa gate habang si Leon naman naiwan sa may kotse. Sino sila? Tanong ng sopistikadang babaeng tinawag ng security guard na nagbukas ng gate kanina. Matagal itong tinignan ni Christine habang kabado. What if asawa nga ito ni Third? Handa na ba siya sa maaaring maramdaman? Gusto ko lang malaman kung asawa ka nga ni Third Arguines. Alanganin niyang tanong. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at naghihinala itong tumingin sa kanya. Oo, bakit?
Mataray nitong sabi at ipinakita ang wedding ring na suot. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig mula sa babaeng kausap at agad nag-excuse bago nagtatatakbo pabalik sa kotse. Naghahabulan ng kanyang mga luha sa natuklasan niya. Bakit siya nagawang lukuhin ni Third? Minahal niya ito ng sobra. Buong pagtitiwala ang ibinigay niya sa lalaki pagkatapos. Impit siyang napahiyaw at paupong sumalampak sa gilid ng nakaparadang sasakyan ni Leon. Nang marating yun, naninikip ang kanyang paghinga habang binabayo ang tapat ng dibdib niya. Nilapitan siya ni Leon at itinayo bago pilit na isinakay sa kotse. Sa muli ay hinayaan siyang umiyak ng umiyak dahil sa matinding sama ng loob niya. Dinala siya ni Leon sa bahay bakasyonan sa karatig na probinsya. Ayon sa lalaki, doon ay walang manggugulo sa kanila at kailanman hindi na siya makikita pa ni Third. Maganda ang lugar pero hindi niya na-appreciate. Mga lunti ang puno at mga huni ng ibon ang bumungad sa kanila. Binili ito ni Dad noong 7 years old ako. Wika ni Leon pero wala siyang pakailam. Hindi siya interesadong malaman kung anong meron dito. Magpahinga ka muna sa kwarto. Tatawagin kita kapag nakaluto na. Inihatid pa siya nito sa loob ng silid. Pumasok kaagad siya at inilak ang pinto. Doon niya ibinuhos ang luha. Dobling sakit ang nararamdaman niya ngayon dahil sa panluloko ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya. Nakatulugan na nga lang niya ang pag-iyak pagsapit ng gabi dahil nagsawa na lang sa kakakatok si Leon pero hindi niya ito pinagbuksan hanggang sa napilitan itong sirain ang pinto ng kwarto kinabukasan. Nagngangalit ang anyo nito nang buhating siya patungo sa loob ng banyo at itapat sa shower. Habang nanlalaban sa lalaki, tila nasisiyahan pa itong panoorin na nahihirapan siya hanggang sa nagtagumpay itong siya'y mapaliguan. Sabi nga ni Leon, naiinis na ito sa kakaiyak niya. Ang dapat daw niyang gawin, kasuklaman si Third at kalimutan. Kailangan pagbalik ko, bihis ka na. Dahil kung hindi, ako mismo ang magbibihis sa'yo. Pagbabantaan ni Leon bago siya iniwan sa loob ng silid. Paggising kinabukasan, napansin ni Christine na mugto ang kanya magkabilaang mata dahil sa pag-iyak. Halos magdamag ata siyang lumuha dahil sa matinding sama ng loob kay Third at sa panluloko nito. Kahit break na sila, nais niya pa rin kumprontahin si Third. Ready na ang breakfast. Boses ng lalaking pumasok sa loob ng kanyang silid. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang kama. Agad niya namang iniwas sa lalaki ang kanyang mga mata. Kailangan ko nang umuwi. May trabaho ko't may umaasa sa akin. Sinabi ko na kay Dad na kasama kita dito sa bahay bakasyonan at pagbalik natin sa Maynila, magpapakasal na tayo. Napalingon siya sa gawin ni Leon. Hindi man lang ito kinilabutan sa mga katagang lumabas sa bibig nito. Masama niyang tinignan ang lalaki. Pwede ba, Leon? Hindi porkit niloko ko ni Third ay pipiliin at magugustuhan na kita. Wala kang pinagkaiba sa kanya. Kinasusuklaman kita. Hindi ang tipo mo ang magugustuhan ko. Tandaan mo yan. At ipinahalata niyang galit na galit siya rito. Akala ba nito magpapasalamat siya sa lalaki pagkatapos siyang kidnapin at itago sa liblib na lugar? Nagkibit balikat lang si Leon at matamis siyang nginitian. Sisiguraduhin kong mai-inlove ka sa akin at gagawin ko lahat para makuha ang puso mo at tuluyang makalimutan ang manluloko mong boyfriend. Dagdag pa nito at hinawakan siya sa baba at marahang inilapit ang kanya muka at takma siyang hahalikan pero mabilis niyang tinakpan ang labi niya habang masamang nakatingin sa mga mata ng bastos na lalaki. Nakakaloko itong tumawa bago inalis ang kanyang kamay. Sa muli ay kinintalan siya ng halik sa labi pero iniwas niya ang muka kaya sa pisngi iyon tumama. Bumuntong hininga lang ito't hinaplos ang buhok niya na parang bata. Mahal na mahal kita, Christine. Yun ang rason kung bakit nagawa kitang ilayo kay Third. Dahil sa akin ka lang magiging masaya, okay? Sabi pa nito at kinabig siya upang yakapin. Pinigilan lamang niyang wag maiyak nang maalala si Third. Matapos siyang yakapin ay tinangay na siya patungo sa kusina. Minakahain na ring pagkain sa ibabaw ng mesa. Subalit wala siyang ganang kumain. Kung hindi pa siya pinilit ni Leon, hindi pa niya gagalawin ang kanin at ulam na nasa plato na si Leon mismo ang naglagay. Pero pagkatapos nilang mag-almusal, nagkulong ulit siya sa kanyang silid at nagmukmuk. Hanggat maaari, ayaw niyang makita at makausap si Leon, lalo siyang namumuhi rito. Galit siya sa lahat, maging sa kanyang sarili, dahil nagpaloko siya sa isang Third.
Hindi niya maatim na nagmahal siya ng isang tao na pinaglalaruan lamang ang kanyang damdamin. Binili ko yan para sa'yo. Pwede kang maligo kung gusto mo. Bungad ni Leon sa kanya nang mapagbuksan ito. Isang malaking paper bag ang iniaabot ng lalaki. Tinignan niya lang iyon pero hindi siya kumibo, kaya minabuti ng lalaking pumasok sa loob ng silid niya. Sigurado kong hinahanap na ako sa bahay ng mga pamangkin ko. Baka nga nag-aalala na si Manang Cora sa akin. Leon, hindi mo ko pwedeng ikulong dito sa habang buhay. Pagsusumamo niya, kahapon ay nais niya nang umuwi. Huwag mo na silang alalahanin pa. Alam na nilang lahat na nasa mabuting kamay ka. Ako na ang bahala sa pangangailangan ng mga pamangkin mo. Inaasikaso na sila ng assistant ko. Ang mabuti mong gawin ngayon, maligo't magbihis at may pupuntahan tayo. Ngumiti lang ito sa kanya, tsaka lumabas na ng silid. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa halip na maligo, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuhay. Gusto niyang tawagan si Third at kumprontahin, subalit walang signal kahit umikot pa siya sa buong silid. Binuksan niya na ang bintana at inilabas doon ang kanyang cellphone, subalit wala pa rin. Wala siyang nagawa na lumabas ng kanyang kwarto. Napatayo pa si Leon na nasa salat nanonood ng TV. Kailangan ko ng internet connection. Pwede mo ba akong i-connect sa wifi mo? For the first time, nakiusap siya sa lalaki at ang bait pati ng kanyang boses. Kung tatawagan mo lang si Third, hindi pwede. I won't permit him to deceive you further. Pero kung sa mga pamangkin mo, you can use my personal phone. Sabay abot ng cellphone itong nagmula sa bulsa ng lalaki. Gusto kong makausap si Third para malinawan ng lahat at sa ikatatahimik ko. Leon, hindi mo alam kung gaano ko nasaktan. Ibinigay ko sa kanya ang tiwala ko sa kanya. 2 years akong nagtiwala sa kanya. Halos mabasag ang kanyang boses. Nagsimula na namang maglandas ang kanyang luha. Tumayo ito sa kinauupuan nito na tipong naawa sa kanya at siya nilapitan. Okay, kausapin mo siya sa harapan ko. Gusto kong marinig ang sasabihin mo. Iniabot nito ang cellphone sa kanya. Sa huli, naging mautak pa rin si Leon dahil cellphone nito ang pinagamit sa kanya. Pero wala nang choice si Christine. Inabot niya ang cellphone nito at dinaya lang number ni Third. Matagal pa muna bago nito iyon sinagot. Third? Bungad niya. Hindi pa man nagsasalita ang lalaki sa kabilang linya, nasasaktan na siya. Christine, baby, nasan ka? Pupuntahan kita. Exaggerated ang naging boses nito. May gusto lang akong itanong at linawin mula sa'yo, Third. Hoping this time, magsabi ka ng totoo. Galing ako ng Quezon kahapon at nakaharap ko ang asawa mo. Bakit mo nagawa sa akin to, Third? Bakit mo ko niloko? Anong kasalanan ko sa'yo? Kasabay ang pagbagsak ng kanyang mga luha ay nabasag ang boses ni Christine. Kahit anong pilit niyang kontrolin ang kanyang damdamin, nasasaktan pa rin siya. Matagal na hindi nakakibo si Third sa kabilang linya. Christine, bago kita nakilala, malabo na ang relasyon namin ni Janet. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko lang nasabi sa ito. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Patawarin mo ko. Pag-aamin nito. Sa tinura ni Third ay parang inamin na nga nito ang kasalanan sa kanya. Mabilis niyang tinakpan ng bibig upang hindi mapahagulgol. Mas masakit na marinig yun mula sa lalaki. Kasabay ang pagkasuklam dito. Kung ganun ay malinaw na sa akin ang lahat. Ito na ang huli nating pag-uusap, Third. Balikan mo ang pamilya mo. Sapat na sa kanya ang nalaman kaya pinatay niya na ang linya. Tsaka iniabot kay Leon ang cellphone nito. Sa muli ay tumawag ang lalaki pero si Leon na ang sumagot. Sorry, Third, pero hindi mo na masasaktan pa si Christine. But don't worry, ako nang bahala sa kanya. Mamahalin at aalagaan ko siya. Pahayag ni Leon bago binabaan ng linyang nanggagalaiting si Third. Isang buwan nang lumipas at walang balak pakawalan si Christine ni Leon. Kailangan niya magpakabait sa lalaking ito at gawin ang mga ipapagawa sa kanya ng lalaki. Which is manatili sa tabi ni Leon hanggang sa matutunan itong mahalin. Hinawakan ni Leon ang kanyang kamay habang sila'y naglalakad hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon na wala siyang pagtutol na nararamdaman. Maybe because she doesn't have choice but to follow his fucking rule. Naging sunod-sunuran siya sa lalaki sa lahat ng mga gustuhin nito. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili sa tabi nito
dito sa malaparaisong lugar na sila lamang dalawa. At paulit-ulit na nilang ginagawa iyon simula nang matuklasan niyang niloko siya ni Third. Para bang unti-unting pinahihilom ni Leon ang sugat na tinamo niya mula sa dating kasintahang si Third. Ginagawa nito ang lahat para mahulog ang loob niya sa lalaking ito. Ang ganda. Makahulog ang sabi ng lalaki habang inaalalayan siyang umupo sa damuhan. Nasa mataas na sila na bahagi ng burol at natatanaw ang palubog na araw. Nakatitig ito sa kanya habang sinasabi ang katagang yun. Itinutok niya ang paningin sa papalubog na araw. Magkahalong kahel at pula ang nakikita niya dahil nasa mataas silang lugar at sobrang ganda noon. Tama ka, tugon niyang walang kurap na nakamasid sa sunset kasabay ang masarap na hangin na dumadampi sa kanyang balat na para bang tinatangay palayo ang lahat ng mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib dahil sa kagagawan ni Third at napapalitan ng masarap na pakiramdam. Ikaw ang tinutukoy ko, Christine. Bahagyang iniharap ni Leon ang mukha niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Nakita niya ang matamis nitong ngiti sa labi. Dama niya rin ang paghaplos ng mainit na palad ni Leon sa kanyang pisngi. I love you. Usal nitong bulong. Mapait siyang umitit, gusto niyang sabihing selfish itong magmahal dahil hindi siya binigyan ni Leon ng pagkakataong mamili ang kanyang puso. Pinilit siya nitong gustuhin ng lalaki. Matagal sila parehong natitigilan at pinagmamasdan ng isa't isa at walang nais magbaba ng paningin. Alam kong si Third pa rin ang mahal mo, Christine. Katagalan ay mapait nitong sabi. Palalayain naman kita pero this time, even just for a moment, mahalin mo naman ako. Nahindigan ni Christine ang pagmamakaawa sa boses ng binata. Nakita niya ang biglang pagguhit ng kirot sa mga mata ni Leon na palaging mabalasi kapag nagagalit. Habang ngayon, tila ba may lalim itong ibig sabihin. Ibinaba niya ang paningin nang walang makapang-isagot. Iniisip niyang binitiwang salita kay Leon noon na hindi ito magugustuhan. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na ginagawa niya lahat ng gustuhin ito dahil wala siyang choice. Napabuntong hininga si Christine. Ang totoo kasi, sa loob ng isang buwan, nasanay na siyang ito ang nakikita bago matulog at pagkagising. Hindi sinasadya pero mahalaga na sa kanyang lalaki. Ilang sandali ay naramdaman niyang kinabig siya nito at pinagdikit ang katawan nila. Inihilig nito ang ulo niya sa tapat ng dibdib ni Leon. My heart beat fast, Christine, at ang bawat pagtibok nito ay para sa'yo. Did you feel it? Masuyo nitong tanong sa kanya. Tumango naman siya. Dama niyang mahal siya ng sobra ni Leon at itinuturing siya nito na parang prinsesa. Inaamin niyang galit na galit siya noong una sa lalaki. Pero naging gentleman naman pala ito. Buong akala nga niya pagsasamantalahan siya ni Leon pero nagpapasalamat siyang hindi. Wala itong ibang pinaramdam sa kanya kundi purong pagmamahal. Walang araw na hindi nito ipinaramdam sa kanyang mahal siya. Mula umaga paggising hanggang sa kanyang pagtulog. Bakit ako, Leon? Pagtataka niyang tanong na tiningala ito. Marami namang babae dyan, bakit sa kanya nababaliw ang lalaki? Umayos ng upo ang lalaki upang matitigan siya sa mga mata. I've asked myself that same question, Christine. But I realized love makes the heart blind. And I wanted to spend the rest of my life with you. Pahayag ni Leon habang nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, kinabahan siyang sagupain ng mga mata nito at nakadama siya ng kakaibang nilalang sa loob ng kanyang sikmura. Pero sa kabila noon, hindi niya magawang ilihis ang kanyang paningin. May gustong ipahiwatig sa kanyang titig ni Leon at gusto niyang mabasa iyon sa mga mata ng lalaki. Pero hindi niya maunawaan at lalong hindi niya mabasa sa mga mata nito until she felt Leon claim on her lips. She was confused with the strange, sweet feeling she'd ever taste from him when he gives his passionate kiss on her. Mas naging mapangahas ang bawat halik ng lalaki, maging ang mga palad nitong gumagapang sa kanyang braso, pababa hanggang sa marating nito ang bagay na iyon sa kanya. Napakislot siya at bahagyang itinulak si Leon. Ni minsan ay hindi niya hinayaang hawakan ni Third ang pinakamahalagang parte niya at kahit si Leon, hindi niya ito mapapayagan. Nang maitulak si Leon, ay madali siyang tumayo sa kinauupuan niya. Magagabi na, umuwi na tayo. Nag-iwas siya ng mga mata sa lalaki.
Okay, sabi lang nito tumayo na. Hawak ang palad niya nang bumaba sila ng burol. Sa bahay ay dumistansya siya kay Leon. Matapos nilang maghapunan ay agad siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Pinatay na rin niya ang ilaw para isipin nitong tulog na siya. Pero nananatiling gising ang kanyang diwa habang hindi makalimutan ang mga sandali nila ni Leon kanina. Inis na nagtakip siya ng unan sa muka at pinilit matulog. Good morning. Bulaklak agad ang bumungad sa kanya paglabas niya ng pinto. Napatingin siya sa lalaking may hawak nun na nakasandal sa hamba ng kanyang pinto at may matamis na ngiti sa labi. Yung nangyari kahapon sa burol, pwedeng huwag mo nang uulitin? Asik niya at may kasamang irap. Okay Mayan, hindi na. Pero pakis muna. Pagkasabi niyakap siya ni Leon at nagnakaw ng halik. Agad din namang bumitaw at nag-iwan ng ngisi sa kanya matapos ilagay sa kanyang kamay ang bulaklak na kung saan lang naman ito pinitas. Nanliligaw pa lang si Leon pero feeling ng lalaki, GF na siya nito. Iiling-iling na lang si Christine. Pero bakit ganun? May kung anong kiliti siyang nararamdaman sa mga sandaling yun at napunit ang labi niya sa matamis ng ngiti pagkakita sa hawak na bulaklak. Matapos nilang mag-almusal ni Leon ay nanghiram siya sa lalaki ng cellphone upang makausap ang dalawang pamangkin. Kaso nga lang nasa school ang mga ito. Si Manang Cora lamang ang kanyang nakausap. Nagsinungaling siya at sinabing may trabaho sa malayo kasama ang boss niya. Ang sabi ni Leon noong una ay ito na ang bahala sa pangangailangan ng kanyang mga pamangkin. At napatunayan naman niya matapos sabihin ni Manang na natanggap na nito ang ipinadalang pera. Gayong wala naman, maaaring mula iyon kay Leon. Hanggang kailan ka nga pala dyan, Inday Christine? Tanong ni Manang sa kabilang linya. Sasagot sana siya nang may umagaw sa kanyang atensyon. Sa di kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan ay natanaw niya ang palabas na lalaki. Naka-swim trunk at tila pinangangalandakan ng magandang hubog ng katawan. Hindi ko alam, Manang, kung hanggang kailan ako dito. Uuwi din naman ako after ng project ko. Pagdadahilan niya na lang sa katiwala. Okay, ako na munang bahala sa mga bata dito ha. Huwag mo na kaming alalahanin. Sabi nito sa kanya, kaya napanatag ang kanyang kalooban at nawala ang pag-aalala para sa kanyang mga pamangkin. Hindi na rin niya pinatagal ang pag-uusap nila ni Manang dahil nasa school naman ang dalawang bata. Tatawag na lang siya kapag nasa bahay na ang kambal. Matapos magpaalam sa kausap, nagulat siya nang sa pagharap, naroon si Leon at tila ba kanina pa siya pinagmamasdan. Nakakross ang dalawang braso at tuwid na nakatingin sa kanya. Let's swim. Aya nito. Madaling kinuha ang hawak niyang cellphone at itinabi. Para siyang nanigas sa kinatatayuan at hindi nakapagsalita man lang sa nakikitang ayos ng lalaki. Habang si Leon ay nangingiti sa kanyang naging reaksyon. Hindi naman halatang ngayon lang siya nakakita ng lalaking halos subad na ang buong katawan. Ang totoo kahit si Third ay nakita niya na sa ganoong ayos pero iba ang pagkailang na naramdaman niya bigla. Iwas na iwas siyang mapasulyap sa ibabang parte nito dahil tila ba galit yun. Kung tulog man iyon ay ganun kahaba. Paano na lang pala kung gising na ang sawa? Pasensya ka na, Leon. Hindi ako marunong lumangoy Tsaka, hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong maituloy ang sasabihin dahil pabuhat na siyang dinala sa swimming pool at kasabay noon ay tumalon sa tubig. Napahiyaw na lang siya nang maramdaman ng malamig na tubig na bumalot sa kanyang tuyong katawan. Hindi niya napaghandaan ang mga sandaling yun. Tuwang-tuwa naman si Leon nang makita siyang basang-basa. Humahagalpak ito ng tawa. Binitiwan naman kaagad siya sa tubig at sinabuyan sa mukha ng lalaki. Talagang nananadya ito para asarin siya pero hindi nagtagumpay si Leon. Sa halip na magalit ay natitigilan siya habang pinagmamasdan ng lalaki. First time niyang nakita si Leon at tumawa ng ganoon kasaya. Ang babaw ng kaligayahan nito. Seryoso siyang nakatingin dito. Nitong mga nakaraang araw, nahuhuli niya ang sariling madalas na pinagmamasdan ng lalaki. Napalitan na ba kaya ng kakaibang damdamin ng pagkamuhi na dati niyang nararamdaman kay Leon sa maiksing panahon? Maya-maya ay natitigilan din ito nang mapansin siya. Mabagal ang naging kilos ng lalaki na lumangoy palapit sa kanya at ikinawit sa kanyang bewang ang braso nito at namungay ang mga matang tumingin sa kanya. I love you, Christine. Usal nito at walang paalam na tinuka siya.
Yung akala niyang saglit lang na halik, tumagal ng 3 minuto. Mas naging malalim, nag-aalab at mapaghanap. "Kiss me back, Christine, please." Bulong ni Leon at tuluyan siyang niyapos ng 2 braso nito. Humahagod sa kanyang likod ang mainit nitong palad. Napakislot siya at bahagyang lumayo kay Leon, pero inilubog siya nito sa ilalim ng tubig at mas lalo pang inangkin ang kanyang mga labi. Kung hindi niya ibubuka ang kanyang mga labi at tutugon sa halik nito, tiyak niyang hindi siya makakahinga at alam niyang sinadya iyon ni Leon. Sa ginawa niyang pagtugon sa halik nito ay mas naging agresibo si Leon. Iniangat siya mula sa tubig, unti-unting iniaahon sa swimming pool na hindi nilulubayan ng halik ang kanyang mga labi. Dalang-dala na siya sa mainit at nag-aalab nitong halik. Wala na siyang pakailam kung saan siya inihiga ng lalaki. Nagliliyab ang kanyang pakiramdam at nananabik siya sa bagay na kayang ipadama sa kanya ni Leon sa mga sandaling yun. Nasa malambot na siyang higaan at sobrang tahimik ng silid na tanging naririnig niya lang ngayon ay ang pareho nilang naghahabol at mahinang hininga nilang dalawa ng lalaki. Wala siyang pagnanasang nakikita sa mga mata ng lalaki, kundi purong pagmamahal lang. Ibang pakiramdam ang naghahari ngayon kay Christine. Alam niya sa sariling mahal na ang lalaking ito. Kalaunan ay mahigpit siyang napakapit kay Leon when sensation filled her body until she reached the climax. Pero hindi pa pala natatapos doon, kundi nagsisimula pa lang ang lalaki. Kasabay ang pagpatak ng kanyang luha dahil sa matinding kirot na nadama niya. "I love you, Christine." Pinatakan siya nito ng masuyong halik upang mapawi ang kirot na nararamdaman niya bago matagumpay na pinag-isa ng lalaki ang mga katawan nila. Matapos ang namagitan sa kanilang dalawa ni Leon, namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Anong nangyari? Ba't ang bilis niyang bumigay? Dali-daling umupo si Christine upang kumirot ang gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Pigil din siya ni Leon at pumulupot ang magkabilang braso sa balingkinitan niyang bewang. "Dito ka lang sa tabi ko, hindi pa tayo tapos." Hindi malaman ni Christine kung seryoso si Leon, tila hindi niya nakakayanin ng isa pang round. Ang tindi ng sakit sa kanyang gitna. "Leon, magbibihis lang ako." "No need, mas gusto kong makita kung walang kahit na anong suot," sabi ng lalaki at pilyong tumawa. Sinilip pa siya nito sa ilalim ng kumot, bigla namang namula ang pisngi ng dalaga. Nahihiya siyang mas lalo pang tinakpan ng sarili, pero sa kabila ng ginagawa ni Leon ay napapangiti siya. Nakikiliti ang kanyang pakiramdam. "Christine, sabihin mo sa akin na mahal mo ko. Gusto kong marinig mula sa'yo." Masuyong wika nito at lalo siyang niyakap. Hindi na siya nagpumiglas pa kundi hinayaan niyang magupo sa masarap na yakap ng lalaking mahal niya. Muli itong nagsumamo na marinig mula sa kanya ang katagang yun at hindi naman nabigo ang lalaki. Dahil inamin niya na rin kay Leon sa mga sandaling yun ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay mas mahigpit siyang niyakap at siniil ng halik sa labi at minsan pang may namagitan sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataong pagsapit ng gabi ay magkatabi silang natulog. Patuloy ang pag-ikot ng araw na hindi nakakaramdam ng pagkainip si Christine. Naroong mamasyal sila sa bayan, hindi kaya ay mag-ikot sa magandang lugar ng probinsya. Mamitaas ng gulay at magkatuwang nilang lulutuin at pagsasaluhan. Pagtatanim ng mga halaman ang naging libangan ni Christine, kaya hindi siya nakaramdam ng pagkainip. "Leon, pwede na ba tayong bumalik sa Maynila?" Isang araw matapos ang halos 2 buwan nila dito sa probinsya ay saad niya. Hindi sapat na nakakausap niya lang sa cellphone ng mga pamangkin, kundi nais niya din itong makita at makasama. Hindi naman pwedeng habang buhay nilang silang nandito sa liblib na lugar. Natigilan si Leon at napatitig sa kanya. "Nag-aalala ko na baka makipagkita ka kay Third. May tiwala naman ako sa iyo, Christine, pero wala sa lalaking manluloko na yun." Tugon ni Leon na may pagtutol. Nag-iba naman ang mood niya pagkarinig sa pangalan ng ex-boyfriend. Niayaw niya na kasing marinig ang tungkol sa lalaki. "Leon, hindi ko na mahal si Third. Kung pwede ayoko na makarinig pa ng tungkol sa lalaking yun. Kung pwede, kalimutan na natin siya." Matigas niyang saad. "Papayag lang ako na bumalik tayo sa Maynila sa isang kondisyon." Ibinitin pa ni Leon ang sasabihin. "Ano namang kondisyon yan?" tanong niya.
Magpapakasal ka sa akin. Ngiting saad nito. Napatanga si Christine. Napakatuso ni Leon. Kinuha muna nito ang puso't kaba niya bago siya pakasalan. At para makauwi, pumayag na siya sa kondisyon ng lalaking magpakasal dito. Total naman, mahal niya na ito't may namagitan na sa kanila. Kaya naman kinabukasan maaga pa, lumuwas na sila ng Maynila ni Leon matapos ayusin ang maiiwang bahay bakasyonan. Tita! Magkapanabay na tawag ng kanyang dalawang pamangkin. Pagpasok lamang nila ni Leon sa loob ng gate, naghahabulan ng dalawang bata na agad siyang niyakap. Si Raya ay umiiyak dahil namimiss nga daw siya nito. Siya na kasi ang itinuring na magulang ng mga bata at parang anak niya na rin namimiss ang dalawa. Huwag nang umiyak, Raya, nandito na si tita. Habang yakap ito, hinahagod ang likod. Tita, gusto kanya puntahan sa trabaho mo kaso hindi alam ni Yaya Cora. Kahit si Renz ay malungkot din. Don't worry, hindi naaalis si tita sa malayo na hindi kayo kasama ha. Pagpapatahan niya kay Raya. Magkapanabay pang tumango ang dalawa at huminto na sa pag-iyak si Raya. Tsaka niya lang binalingan ng lalaking kasama at ipinakilalang BF niya. Bagaman ipinagtaka ng lahat dahil sa pagkakaalam ng mga ito ay si Third ang nobyo niya, ganun man hindi na iyon tinanong pa ng mga bata, maging si Manang Cora kahit na alam niyang nagtataka ito. Leon, paano nga pala kung hindi ako magustuhan ng dad mo? Isa lang naman akong employee ng Bermontes Hotel. Christine, kilala mo naman si dad. Hindi siya kagaya ng iniisip mo, okay? So you don't have to worry about. Ngumiti siya, hindi niya lang talaga maiwasang isipin ang kaibahan niya sa pamilyang Bermontes. Tiyak nahahamakin siya ng matataas na taong nakapaligid kay Leon. Pero dahil sa pagmamahal ni Leon sa kanya, ay panatag ang kanyang kalooban at handa nang humarap sa ama ni Leon na si Mr. Julio Bermontes. Christine, gusto ko bago pa man tayo kasal, nakalipat na kayo sa bahay ko. Bukas na bukas susunduin ko kayo. Sabi ni Leon habang inihahatid niya ito sa may gate. Gabi na iyon at paalis na ang kanyang nobyo. Sa kanila na ito naghapunan. Nakapagpaalam na rin ito sa kanyang mga pamangkin. Pero heto, ayaw pa nitong umalis dahil nag-aalala baka biglaan na lang daw sumulpot sa harapan niya si Third. Kung yan ang gusto mo at ikapapanatag ng loob mo, okay lang Leon, payag na ako. Tugon niya rito. Total naman after ng kanilang kasal ay magsasama din naman sila. Bakit pa patatagalin niya? Nakangiti itong niyakap siya at tinuka sa kanyang labi. Pero agad itong siniko dahil nasa sala lamang ang mga bata. Baka matanaw silang dalawa na naglalampungan. Ikakasal naman na tayo, isa pa may... Tinakpan niya ang bibig nito. Alam ko na ang ibig mong sabihin, kaya wag mo nang sabihin, okay? Bye Leon, I love you. Tsaka niya ito pinagtulakan pasakay ng kotse. Natatawa lamang ang nobyo. Wala itong nagawa ng binuhay ang makina ng kotse. Pero bago tuluyang umalis, humirit pa ng isang halik. Matapos pagbigyan, ay tsaka pa pinaharurot ni Leon ang sasakyan nito. Nangingiti at napapakibit balikat na lang si Christine. Maaga pa kinabukasan bago pa man magising si Christine, ay nasa bahay na kaagad si Leon upang sila ay sunduin. Excited na ba kayo? Sa malaking bahay na tayo titira. At akong maghahatid sa inyo sa school. Sa loob ng silid, dinig ni Christine ang masayang sigaw ng dalawang bata. Kausap ng mga ito si Leon, kaya naman siya tinanghali ng gising dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sinisikmura kasi siya at naglalaway. Good morning, bati sa kanya ni Leon nang malingunan siyang nakangiti sa may pintuan. Lumapit kaagad sa kanya ang nobyo at mabilis siyang hinalikan. Tinanong naman siya ng dalawang bata kung totoo nga bang lilipat sila. Nang sabihin niya ang totoo, madaling tinawag ng dalawang bata si Manang Cora para mag-impake. Talagang mahalatang excited ang dalawa. Dahil Christine, huwag ka sanang magagalit ha. Pero may nangyari ba at lilipat tayo ng bahay? Nag-iimpake na sila noon nang hindi makatiis si Manang Cora. Ipinaliwanag naman niya agad ang dahilan kung bakit. At isa na doon ang nangyari sa kanila ni Third na ikinagulat nito. Hindi mapaniwalaan dahil hindi ito ang tipo ng lalaking lolokohin siya. Sa loob ng 2 taon, hindi niya pinaghinalaan si Third na may pamilya ito sa Quezon. At siguro ngayong wala na silang dalawa ni Third, maaaring binalikan ito ang pamilya. Isang buwang preparasyon ang naganap
At simpleng kasal nila ni Leon na hindi naman tinutulan ng ama nito. Mabait kasi si Mr. Bermontes. At wala siyang nasabi kay Leon bilang asawa. Dahil napakabait nito, hindi lang sa kanya kundi sa kambal. Parang si Leon nga ang tumayong ama ng mga ito. Nagpaalam siyang babalik sa hotel upang magtrabaho, subalit hindi pumayag ang lalaki. Ang nais ni Leon, sa bahay lamang siya kung saan madadatnan sa tuwing uuwi ito. Bagay naman na naging pabor sa kanya dahil siya'y nagdadalang tao. Kaya pala bago sila lumipat sa bahay ni Leon, para siyang nagsusuka. Hindi niya na lamang iyon pinansin hanggang sa naikasal sila, subalit lumala ang kanyang nararamdaman hanggang sa naisipan niyang magpa-check up at nalaman niya sa doktor na positive siya at 2 buwan ng buntis. Sa gabing iyon matapos nilang kumain, ay balak niyang sorpresahin ng asawa at sabihing nagdadalang tao siya. Sa ngayon ay si Leon na ang nagpapatakbo ng buong Bermontes Hotel dahil nasa ibang bansa ang ama nito para sa iba pang negosyo. Kaya mas naging abala ang kanyang asawa at naging subsub sa trabaho, lalo at matagal sila sa bahay bakasyunan, maging sa paghahanda hanggang sa matapos ang kanilang kasal. Leon, katok niya sa office nito nang makalipas ang 2 oras na hindi pa rin lumalabas ang asawa. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng lalaki sa loob, nakalak pa ang kwarto at hindi siya allowed pumasok. Naisip niyang may mga personal itong gamit na itinatago sa office, pero ano naman kaya yun? Kalaunan ay bumukas ang pinto pagkalipas ng mahabang sandali. Nakangiti ito't inakbayan siya patungo sa kanilang kwarto at nag-ayang matulog. Isinantabi na muna niya ang sasabihin tungkol sa kanyang pagdadalang tao dahil para bang masama ang pakiramdam nito. Kinaumagahan, wala na siyang katabi paggising at ang sabi ni Manang Cora, maagang umalis si Leon. Kinuha niya ang cellphone tsaka ito tinawagan, subalit walang sumasagot kaya kanya nang hinayaan. Christine? Tawag mula sa kanyang likuran na nagpalingon sa kanya. Galing siya sa loob ng supermarket sa umagang iyon at dito siya tumuloy pagkagaling niya sa school ng mga pamangkin at hindi inaasahang makikita si Third. Nanlaki ang kanya mga mata pagkakita rito. Malalaki ang hakbang upang iwasan ng lalaki pero hinabol siya nito at ngayon pigil sa kanya mga kamay. Christine, mag-usap tayo. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon ikaw pa rin ang mahal ko. Hirap nitong usal. Napansin niya ring bumagsak ang katawan ni Third. Kita niya sa mga mata nito ang sakit. Hindi nag-alangan si Christine na sampalin ng lalaki. Para iyon sa panluloko sa kanya ng 2 taon. Yakap naman ang itinugon sa kanya ni Third habang humihingi ng tawad sa kanya. Sa tingin mo ba hindi ako nasaktan sa ginawa mo? 2 taon mo kong pinaikot sa mga palad at pinaniwalang may magandang wakas para sa ating dalawa. Third, masaya na ako kay Leon. Kaya sana balikan mo na ang asawa mo dahil hindi na kita mahal. Puno ng hinanakit ang kanyang boses na saad. Natigagal ito sa narinig. Nag-asawa ka na? Nagpakasal ka kay Leon? Hindi nito makapaniwalang tanong. Oo, mahal ako ni Leon. Hindi niya ako lolokohin katulad ng ginawa mo sa akin. Hiyaw niya sa mukha nito. Nangihina itong napaupo at unti-unting napaluhod sa kanyang harapan. Christine, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero kung si Leon talagang magpapasaya sa'yo, na kahit mahirap para sa akin na makita kang masaya sa iba, hahayaan kita. Huwag mo lang sanang kalimutan na nandito lang ako. Mahal na mahal pa rin kita at mamahalin habang buhay. Naging madrama ang kataga ni Third pero hindi na tumalab pa kay Christine. Pagkamuhi ang namamayani sa kanyang puso. Sa taxi habang pauwi ay namamalisbis ang kanyang mga luha. Masakit pa rin para sa kanyang ginawa ni Third pero ngayon ay tanggap na niya. At para sa kanya, kailangan niya na itong patawarin para maging panatag na rin ang kanyang kalooban. Sana nga'y bumalik na ito sa sariling pamilya. Habang si Leon ay nangihinang napaupo sa loob ng kanyang opisina. Galing siya ng doktor at sinabi nitong malala na ang sakit niya sa puso at binigyan na siya nito ng taning. 1 taon pa niyang makakasama si Christine at kailangan niyang sulitin ang pagkakataong yun. Ang sabi ng doktor, 50% na lang ang chance na siya ay mabubuhay kahit na sumabak pa siya ng operasyon. As in masakit na katotohanan iyon para sa kanya. Hindi niya kayang mawala at maiwan si Christine na nag-iisa. Tahimik si Leon nang umuwi ng bahay at kapansin-pansin ni Christine
ang pananamalay nito. Hinalikan lamang siya nito at nagbihis bago nagkulong sa mini office ng lalaki. Dahil dito, isinantabi na muna niyang sasabihin tungkol sa kanyang pagdadalang tao at sa muling pagkikita nila ni Third kanina. Tahimik pa rin ito sa harap ng hapunan. Hindi naman ganoon si Leon. Madalas may problema silang dalawa pero pinag-uusapan. Leon, may problema ba sa hotel? Tanong niya at malambing na yumakap sa asawa. Patulog na sila sa gabi na yun at nakahiga na pareho sa kama. Muling ito at seryosong tinitigan siya sa muka. Hindi nagtagal, marahang inilapit sa kanya ang mukha nito at sinimsim ng parang matamis na alak ang kanyang mga labi. Mahigpit din siyang niyakap ng lalaki. What if mawala ko sa iyo, Christine? Anong gagawin mo? Matapos siyang hagkan ng matagal sa labi ay tanong nito sa kanya. Kinabahan siyang bigla sa seryosong tanong nito. Sa halip na tumugon, nangulap ang kanyang mga mata. Oh, tinatanong kita bakit umiiyak ka? Tawa nito nang makita ang paghahabulan ng kanyang luha. Nainis siyang hinampas ito sa braso. Leon, pwede ba huwag kang magbibiro? Ngayon mo pa ba ako iiwang mahal na kita? Mag-asawa na tayo. Saad niya sa naiinis na boses. Sumeryoso itong siya'y tinitigan at niyakap ng mahigpit. Maybe you need to know the truth, Christine. I have a heart disease and I have only few days left. Seryoso ko. Matagal ko nang nararamdaman to bago pa man kita dinala sa bahay bakasyonan. Salamat sa mga sandaling kasama kita. Sobra mo kong pinasaya at babaunin ko sa pag-alis ko ang alaala natin. Malungkot na pahayag ni Leon. Nanikip ang dibdib ni Christine habang naghabulan ng kanyang mga luha sa mga mata niya. Matapos mapahumindig sa narinig mula sa asawa. How can you be so cruel like this, Leon? Pinilit mo kong mahalin ka. Pagkatapos iiwan mo ko ng ganito. Tumayo siya't iniwan ng asawa upang tignan ng mini office nito kung saan madalas nagkukulong ang asawa. Tumambad sa kanyang harapan ang isang syringe at mga gamot maging supplements na nasa ibabaw ng table nito. Binasa niya lahat yun upang mapatunayang nagsasabi nga ng totoo si Leon. Lalo siyang napahagulgol sa katotohanan ng iyon. Nilingon niya si Leon na nakatayo sa may pintuan. Bakit ngayon mo lang sa akin to sinabi, Leon? Puno ng hinanakit niyang tanong sa lalaki. Nanginginig ang buo niyang katawan. I'm sorry, ayaw kitang masaktan. Naging selfish ako dahil gusto kitang makasama kahit sandali lang. Mahinang tugon itong nakatango. Sa tingin mo ngayon hindi ako nasasaktan? Matagal mo na akong sinaktan. Simula nang natuklasan kong niloko ko ni Third. Bakit kailangan mong mawala? Garalagal ang kanyang boses. Mahal kita, Christine. Siguro nga sarili ko lang ang iniisip ko. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Gusto ko lang makasama ka bago man lang ako mawala. Baka sigurong akin ka't ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Walang emosyon nitong sabi. Umiiyak siyang lumapit at lumuhod sa harapan ng asawa. I need you in my life, Leon. Huwag mo kaming iwan ng magiging anak mo. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Gusto sana niya itong isurprise na sabihing nagdadalang tao siya. Pero baka kailangan niyang sabihin iyon ngayon sa lalaki. Baka sakaling magawa ng paraan ang sakit nito. Nagulat na lang siya nang biglang namilog ang mga mata nito sa matinding kaligayahan at kasabay noon ang pagbagsak nito sa sahig matapos mapahawak sa tapat ng dibdib. Leon! Hindi niya alam kung saan umabot ang malakas niyang sigaw. Tumawag siya ng saklolo kay Manang Cora, kaya madali nilang isinugod sa kalapit na hospital si Leon. Agad niya ring tinawagan ang ama ng lalaki na walang kaalam-alam tungkol sa sakit nito. Pero dahil nasa ibang bansa ang ama nito, hindi agad ito nakauwi. Matagal na pala itong may karamdaman pero hindi iyon sinasabi sa sariling ama. Masyado itong malihim. Palibhasa kasi lalaki. Sinong mag-aakalang ang isang katulad nitong matapang ay may sakit palang iniinda. Kaya pala may mga sandaling nahihirapan itong huminga. Yun pala, malapit na itong iwan siya. Nakausap niya ang doktor tungkol sa karamdaman ni Leon at ito na rin ang nag-explain sa kanya. Sana daw kung naagapan ito pero binaliwala lamang ni Leon iyon kaya lumala ng lumala. Nangihina si Christine habang pinagmamasdan ng asawa na nakahiga sa kama at walang malay. Sa maiksing panahon, minahal niya ang lalaki.
At ganito pala kasakit na sa sandaling panahon niya lang din makakasama ang asawa. Hindi niya matanggap, napakasakit. Hindi siya nakatiis na lumapit sa asawa at ito ay niyakap. Leon, lumaban ka ha. Huwag mo kong iiwan. Hindi ko kaya. Please, hindi ko kaya. Para siyang batang umiiyak habang yakap ito at kinakausap. Kailangan ka namin ng anak mo. Dagdag niya pa. Naramdaman niya lang na gumalaw ang palad nito at hinaplos siya sa buhok pero nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ng asawa at patuloy itong kinausap. Minsan pa nga niyang inisip na sana panaginip na lang ang lahat ng nangyayari ngayon sa kanila ni Leon para pagising niya okay na ulit. Christine, huwag kang umiyak. Buhay pa ako. Maya-maya ay nagsalita ito. Nagpahid siya ng luha. Magpa-opera ka, Leon. Kahit na sinabi ng doktor na 50% chance na maging successful ang operasyon. Gawin mo para sa amin ang mga anak mo, please. Pakiusap niya sa asawa. Matagal nitong tinitigan ng kanyang mga mata bago napapikit. Christine, huwag na nating ipilit. Mas gusto pa kitang makasama sa loob ng 1 taon. Sana, hayaan mo kong i-spend ang time na iyon kasama ka. Pakiusap din ni Leon. Hindi pwede, Leon. Ayoko. Magkasama tayong tatanda. Yun ang ipinangako natin sa harap ng altar. Patuloy sa pag-iyak si Christine. Hindi mo ko naiintindihan, Christine. Once na magpa-opera ako at hindi naging successful ang operasyon, maaring ora mismo mawala ko. Paliwanag ni Leon. Alam ko yun at kailangan nating magtiwala. Kailangan nating sumugal. Lahat ng pangumbinsi ginawa ni Christine sa asawa, lalo't wala na silang oras. Kailangan na nitong magdesisyon sa lalong madaling panahon. 3 buwan pinilit ni Christine si Leon upang magpa-opera. Umuwi na rin sa Pinas ang ama nito para sunduin ang anak. Sa mga sandaling yun, 5 buwan na ang kanyang tiyan kaya mas lalong ayaw siyang iwan ni Leon. Ayaw siya nitong mag-isa habang ipinagbubuntis ang kanilang quintuplets. Ngayon pa lang kasi, excited na ang lalaki para sa 5 nilang anak. Himala ang nangyari na ganoong karami ang kanilang naging baby. At para sa kanilang mag-asawa ay talaga namang blessing iyon. Kaya mas nais niyang mabuhay si Leon dahil pakiramdam niya hindi niya kayang mag-isa habang pinalalaki ang mga anak nila. Christine, sa pag-alis kong to, hindi ko maipapangakong makakabalik ako. Pero ito ang tandaan mo, mahal kita at ang mga anak natin. Naging madrama si Leon habang yakap-yakap siya at hinahagod ang kanyang likod upang patahanin siya sa kanyang pag-iyak. Hinaplos din ito ang kanyang malaking tiyan at hinagkan. Kinausap na parang nasa harapan lang nito. Pareho silang naging matapang sa pagharap ng pagsubok na ito sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Subalit hindi niya maiwasang mangamba. Matakot na ito na ang huli nilang pagkikita. Ngunit kailangan niyang sumugal at lubos siyang naniniwalang madudugtungan ng buhay ng mahal niya sa tulong ng nasa itaas. Maghihintay ako at aasa sa pagbabalik mo, Leon. Mahal na mahal kita ng sobra. Napapikit na lang si Christine nang hagkan siya sa labi ng asawa. Ramdam niya ang mainit nitong halik na isa sa mga mamimiss niya kapag malayo na ito. Nasa airport sila sa mga sandaling yun at ngayon ang lipad ni Leon kasama ang ama nito patungong US upang doon isagawa ang heart transplant. Pinilit niyang wag umiyak, subalit hindi niya maiwasang mapahagulgol ng tuluyang tumalikod ang kanyang asawa at maiwan siya kasama ni Manang Cora. Dumampi ang palad ni Manang sa kanyang likuran. Day, Christine, nakaalis na ang eroplanong sinasakyan ni Sir Leon. Tumahan ka na't umuwi na tayo. Inalalayan pa siya ng ginang. Wala siyang imik na humakbang pero patuloy siyang umiiyak. Ngayon pa lang, namimiss niya na ang asawa. Sa bahay ay ramdam ni Renz at Raya na malungkot siya kaya inalo siya ng 2 bata. Naroong sumayaw si Renz at Raya sa kanyang harapan para lang mapangiti siya. Ginagawa ng 2 bata ang lahat para hindi siya malungkot. Pero kapag nasa silid siya at nag-iisa, bumubulong ang matinding kalungkutan sa kanya at napapaiyak na lang si Christine. Gabi sa kanyang pagtulog ay pinagdarasal niya ang kaligtasan ng kanyang asawa. Sa simbahan ay sinasadya niyang magpunta upang magsindi lamang ng kandila. Naging mabigat para sa kanyang nasa malayo si Leon habang nalalapit ang kanyang panganganak. May mga gabing hirap siyang matulog dahil sa kanyang kalagayan. Ayaw niyang tawagan si Leon
Tang sabi ng dad nito, mas makakabuti yun sa kanilang dalawa para hindi ito mahirapan at baka magbago pa raw ang isip ng lalaki. Kaya tinitiis ni Christine ang matinding pangungulila rito. Matuloy na lumipas ang araw, linggo at buwan hanggang sa sumapit ang kanyang kabuwanan. Naliligo siya noon sa banyo nang may maramdamang lumabas na dugo sa kanyang puwerta. Bago iyon ay 3 beses na siyang nagpabalik-balik sa ospital. Hindi niya na kasi maintindihan ang kanyang nararamdaman. Hirap na siyang tumayo, maglakad at kahit magbihis. Sa mga pagkakataong iyon niya lang kailangan ng asawa, subalit nag-aagaw buhay naman ito. "Manang! Manang!" Taranta niyang sigaw nang makita ang maraming dugong umaagos sa kanyang mga hita. "Oh, Diyos ko! Manganganak ka na, Day!" Namutla si Manang at natatarantang hindi alam ang gagawin. Kasunod noon, kumirot ang kanyang tiyan. "Leon, manganganak na ako. Sana makauwi kang ligtas para sa mga baby natin." Nakangiwi si Christine habang ibinubulong yun. Masakit na kasi ang kanyang tiyan. Sa pagkataranta ni Manang ay hindi alam ang gagawin. Ninenerbiyos ito. Si Renz ang tumawag ng ambulansya at si Raya ang katuwang na nagbihis sa kanya. "Tita, dapat excited kayo ha. Huwag kayo kabahan para paglabas ni baby nakangiti silang lahat." Baliwalang saad ni Raya. Buhat ni Renz ang bag na inihanda niyang kagamitan ng baby niya para sa araw na iyon. Pagdating ng ambulansya ay agad siyang isinakay at kasama ang mga itong isinugod siya sa kalapit na hospital. Takot na takot siya noon nang ipasok siya sa delivery room. "Miss, relax lang po kayo. Tumataas po yung presyon niyo." Narinig niyang saad ng isang nurse habang kinakabitan siya ng swero. Mas matindi na noon ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang tiyan na para siyang malalagutan ng hininga sa tuwing iyon ay hihilab. Sumisigaw siya sa matinding sakit. Mabuti at naiintindihan siya ng 2 nurse na naroon. Nang dumating ang doktor ay agad siyang inasikaso. Katuwang ang 2 nurse na siya ay inaalalayan. Nilagyan ng catheter. At ang kasunod ay tinurukan na siya ng anesthesia. Nasabi ng isang nurse, makakaramdam siya ng pamamanhid ng kalahating parte ng kanyang katawan at maging matinding antok ay mararamdaman niya. At pagkatapos nga noon, wala na siyang sakit na nararamdaman at nawalan siya ng kamalayan. Basta nagising na lamang siya sa isang pribadong silid at masayang mukha ni Manang Cora at ng 2 niyang pamangkin ang bumungad sa kanya. "Tita, nakita na namin si baby. Ang cute nila. Nasa incubator." Agad na pagbabalita ni Raya. "Tsaka may napili na kaming pangalan ni Raya." Masaya ding saad ni Renz. Parehong excited ang nakikita niya sa 2 bata. Pero sinaway ito ni Manang at bawal pa nga daw siyang magsalita. Naluluha siya sa matinding kasiyahan dahil safe ang kanyang mga baby at maging siya. Sa tindi ng pinagdaanan niyang sakit kahapon na halos hindi niya na makaya, ay naging inspirasyon niya ang kanyang asawa. Kamusta na kaya ito sa ibang bansa? Ligtas kaya si Leon? May heart donor na kaya ito? Successful kaya ang operasyon ng asawa? Marami siyang mga katanungan na nasa kanyang isipan. "Inday, Christine, kamusta na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Ginanap ng nag-aalalang ginang ang kanyang palad. Nababasa nito ang malungkot niyang mga mata. Natanging si Leon lamang ang magpapasaya sa kanya. "Masayang masaya ako, Manang, dahil successful ang panganganak ko at okay ang mga anak ko. Si Leon ang inaalala ko." "Christine, wag mong alalahanin si Sir Leon. Magpalakas ka. Maniwala tayong sisikapin niyang makaligtas at makabalik sa inyong mga anak, okay?" Putol nito sa sasabihin niya upang mapahinuhod siya. Sa muli, nakatulog si Christine. Kumuha ng 3 yaya si Christine, nakatuwang ni Manang Cora sa pag-aalaga sa quintuplets dahil bumalik siya sa pagtatrabaho sa hotel dahil pansamantala ay sa kanya iniatang ng biyanan ang pagpapatakbo rito. Nakausap niya ito minsan 1 buwan matapos siyang manganak. Ang sabi nito ay 3 buwan nang naghihintay ng heart donor ang lalaki at patuloy pa rin kinukumbinsi ng ama si Leon. Sinubukan nga daw nitong tumakas sa hospital, mabuti at mahigpit ang security. Nagkunwari pa daw itong janitor para lang makatakas, ngunit hindi nagtagumpay. At kahapon habang nasa office siya
ay ibinalita nitong successful ang naging operasyon ni Leon. Talagang lumaban daw ito sa kamatayan dahil gustong-gustong makita ang anak nila. Sa matinding saya, napahagulgol na lang si Christine. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Nag-aalala pa ang kanyang sekretarya nang marinig ang pag-iyak niya. Nagpahid siya ng luha. "Masaya lang ako. Ligtas na ang Sir Leon mo." Bagaman may luha ay nakangiti na si Christine. Inabutan siya ng tissue nito. "Walang imposible sa taong kumakapit sa itaas, Ma'am Christine. Naalala ko tuloy ang kapatid ko. Sakit niya. Malala na rin yun, pero nakaligtas. Ngayon ay masaya siya kasama ang kanyang pamilya at may 2 na silang anak mag-asawa. Kaya kasama natin araw-araw ang nasa itaas. Tiwala lang po tayo." Nag-heart sign ang kanyang sekretary at ngumiti. Mas lalong gumaan ang kanyang pakiramdam sa sinabi ng kanyang sekretary. Tama si Lilian, makakaligtas ka kung magtitiwala ka sa iyong sarili. "Christine, kamusta ka?" Nalingunan niya ang isang lalaking familyarang boses sa kanya. Si Third. Iiwas sana siya ang kaso, nakita niyang may kasama itong babae. Ibang babae, hindi ang asawa nitong nakita niya noon sa Quezon. Nasa parking space siya noong time habang inilalagay ang pinamiling grocery sa compartment ng kanyang kotse. Galing siya ng office at dumaan siya sa supermarket upang bumili ng diaper. Alanganin siyang umiti habang hindi maiwasang makaramdam ng guilt sa lalaki. "Baby, meet my friend Christine. And Christine, meet my girlfriend Annabelle." Pagpapakilala sa kanya sa kasama nitong babae. "Hi Christine, nice to meet you." Nakipagbeso sa kanya si Annabelle. Mukhang mabait at malambing. Nayakap pa ito sa bewang ng lalaki. "Hi, nice to meet you also." Tugon niya rin ng umiti. Nagtataka man na sa halip ang asawa nito ang kasama ngayon, ngunit ibang babae. Naisip niyang baka nga hindi mahal ni Third ang asawa nito. Inimbitahan pa siya ng 2 magmerienda para makapagkwentuhan at nagpaunlak naman siya. Nalaman niyang kaya pala madalas silang magkita ni Third sa supermarket dahil manager ito doon at dito nakilala ni Third ang bagong kasintahan. Matagal silang nagkwentuhang 3 bago siya nagpaalam. Nakiusap pa nga si Third kung pwede siyang dalawin sa bahay para makita ang kanyang mga anak at pumayag naman siya. Wala namang masama dahil may bago ng karelasyon ng dating kasintahan. Wala naman na iyong mali siya sa kanya at daman niyang mahal ni Third si Annabelle. Pag-uwi ng bahay, tumuloy siya sa kwarto ng 5. Tulog ang mga ito't kasama ang 3 yaya. Sa ngayon, sa anak na lang muna siya humuhugot ng lakas ng loob kapag sobrang nangungulila sa kanyang asawa. Nararamdaman niya sa puso niyang malapit na silang magkita ng asawa. "Annabelle, I'm sorry, busy ako ngayon." Dinig niyang sabi ni Third sa GF habang kausap ito sa telepono. Nasa bahay niya ang dating kasintahan upang dalawin ng mga anak niya. Saktong nasa sala ang 5 bata kaya tuwang-tuwa ito. "Nagawa mong dalawin ng mga anak ko pero ang anak mo sa Quezon, dinalaw mo ba?" Araw ng linggo iyon kaya nasa bahay din siya. Nasurpresa pa nga si Naraya at Renz pagkakita kay Third. Na-miss din ito ng 2 bata. Dumadalaw naman kaso siloso yung boyfriend ni Janet ngayon. Kahit mag-usap lang kami tungkol sa bata, nag-aaway na ang 2 dahil sa akin. Sobrang gwapo ko ba naman, ang lakas pa ng apil ko, talagang pagsesilosan ako. Malakas na tawa ni Third ang pumuno sa buong sala. Aliw na aliw tuloy ang quintuplets niya. Pakiramdam ng mga ito ay si Third ang ama ng 5. Todo kapit pa ang munting kamay ni Lucio sa daliri ni Third. "Ano ba kasing nangyari sa inyong 2 at naghiwalay kayo? Sayang at kasal pa naman kayo." Curious niyang tanong habang pinapalitan ng diaper si Lennox, isa sa kanyang quintuplets. "Arranged marriage kami ni Janet ng mga lolo namin. While ako walang magawa. Sinubukan ko naman pero hindi nag-work out until I meet you. Natakot ako na mawala ka kaya nilihim ko yung totoo. Bagay na hindi pala dapat. Kung sana'y pinagtapat ko para wala sana tayong naging problema. Siguro masaya sana tayong magkasama kasama ang quintuplets natin." Saad ni Third na alam ni Christine na nagbibiro lang ang lalaki dahil nakatawa pa ito. Pero pagkatapos sabihin ni Third iyon, nagulat na lang siya nang bigla itong masubsob sa may sofa gawa ng may malakas na sumuntok sa lalaki.
Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita kay Leon na nagngangalit ang itsura na nakatingin kay Third at selos na selos. Leon? Si Third ay agad tumayo sa puwang tinamaan ng malakas na suntok. Bro, nagbibiro lang ako. Depensa nitong nakataas ang dalawang kamay, larawan ng pagsuko. Si Christine ay naghahabulan na ang luha sa mga mata dahil sa matinding saya. Magaling na si Leon at hindi nababaka sa mukha nitong dumaan sa operasyon. Leon, salamat at buhay ka. Wika ni Christine. Of course, buhay na buhay dahil hindi ako papayag na makabalik ang lalaking ito sa buhay mo. Pagkasabi nito ay pahaklit na dinala sa labas ng bahay nila si Third na pilit namang nagpapaliwanag sa kanyang asawa. Leon, maniwala ka. Ang mga bata lang talagang dinalaw ko. Dinig pa niyang paliwanag ni Third sa kanyang asawa. Oh, really? Salamat sa pagdamay mo kay Christine habang wala ko. Pero ngayon nakabalik na ako sa pamilya ko, ayaw na kitang makita. Okay ba yun, Third? Nagtitimpi ang boses ni Leon. Tumango si Third at nauunawaan ng lalaki. Tsaka ito nagpaalam na umalis at nangakong hindi na babalik pa. Leon, please, wag ka sanang magagalit sa akin. Hindi ko sinasadyang. Magpapaliwanag sana si Christine nang makabalik sa harapan niya ang asawa pero pinutol ng sabik na halik sa labi ang kanyang sasabihin. Napalunok siya at tulalang napakapit sa magkabilang braso nito. Hindi nagtagal, napapapikit siya at tumutugon sa matamis na halik ng asawa. Nawala ang selos na nakarehistro sa mata ni Leon matapos siyang halikan. I miss you, Christine, sabi ng lalaki. Hinaplos ang kanya magkabilang pisngi habang siya naman naiiyak sa matinding saya. Pinakinggan ng nasa itaas ang kanyang mga dasal na iligtas ang kanyang asawa sa kamatayan upang makasama nila ito ng kanilang mga anak. Mahigpit niya itong niyakap at tuluyang napaiyak. Huwag ka nang umiyak, ligtas na ako at salamat sa iyo dahil pinilit mo kong gawin to. Mas lalo kitang minahal, Christine. Habang pinapahid ang kanyang mga luha ay wika nito. Tumango-tango siya at kinalma ang sarili sa pag-iyak, tsaka nito binalingan ng mga anak nila na nasa crib. Nakangiti si Leon habang isa-isang kinakarga ang gising nilang anak. Tito Leon! Kapwa nagulat si Naraya at Renz pagkakita sa bagong dating. Patakbo at masayang yumakap ang kambal sa kanyang asawa. Salamat at nakauwi na po kayo. Nalulungkot palagi si tita dahil malayo po kayo. Madaldal na saad ni Raya. Ngumiti si Leon at tumingin sa kanya. Simula ngayon palagi niyo na ako makakasama, okay? Pinisil ni Leon ang pisngi ni Raya. Natuwa naman ang kanyang pamangkin na yumakap sa lalaking na pamahal na rin dito. Kalaunan, muling binalingan ni Leon ang mga anak at kinargat hinalik-halikan. Naiyak naman ang anak nila na para bang dama nitong naroon ng ama na siyang kumakarga dito. Pati ang tatlong yaya ng kanyang mga anak nakiisyoso sa bagong dating, maging si Manang Cora, nagalak sa ligtas sa pagbabalik ng ama ng kanyang mga anak. Ipinakilala niya kay Leon ang tatlong naninilbihan sa kanila na sina Maria, Nora at Belling, ang mababait at maaasahang yaya ng quintuplets. Na masipag mag-alaga, lalo't madaling araw gising na ang kanilang mga sanggol. Kaya hinahayaan niya ring makatulog ang mga ito sa araw. Pagdating naman sa mga pamangkin niya, kaya na ng dalawang mag-asikaso sa pagpasok sa school. Isa pa, may service naman ang mga ito sa school. Matapos makapagbihis ang asawa, sabay-sabay silang kumain sa masarap na inihanda ni Manang Cora. Pagkatapos ay dinala nila sa loob ng silid ang kanilang mga anak para makatulog. Nasisihang pinagmamasdan ni Leon ng 5 sanggol na nakalatag sa ibabaw ng kama. Siya naman nakamasid lang sa asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na sa wakas, kapiling na niya ang lalaking mahal. Pasensya ka na kung natagalan ang pagbabalik ko, Christine. Saad nito at hinila siya palapit sa lalaki at iniupo sa tabi ng kama. Hindi mo kailangang magpaliwanag at humingi ng depensa sa akin, Leon, dahil handa akong maghintay. Tugon niya at ngumiti. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw at ang mga anak natin. Alam mo bang gusto kong tumakas? Napangiti pa ito sa kalukuhang naisip. Alam ko, sinabi sa akin yun ni Dad. Salamat na lang at hindi ka nagtagumpay. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Nakakaasar ka talaga. Yumakap siya sa asawa. Ganon din ang ginawa ni Leon sa kanya. I love you, Christine. Bulong ng kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Leon.
Matagal nag-usap ang kanilang mga mata bago siya hinagkan ni Leon sa pisngi hanggang sa gumapang sa kanyang mga labi. Naputol lang ang halikan nila nang umiyak ang pang-apat nilang anak, ang kanilang baby girl na pinangalanan niyang Cristina Leonesa, ang nag-iisa nilang baby girl. Ang apat naman nilang anak ay nananatiling mahimbing na tulog. Madaling kinarga ni Leon ang anak at isinayaw habang siya pinagmamasdan nito. Talagang nananabik ang lalaki sa anak dahil halos hating gabi na sila pumasok sa loob ng kanilang silid. "Anong nararamdaman mo ngayon?" tanong niya sa asawa habang inaayos ang kanilang higaan. "Heto, malakas na malakas. And I think, kaya ko na ng 5 rounds overnight." Natatawa nitong biro. "Excuse me, hindi pa pwede. Kaka-opera mo pa lang, isa pa, kakapanganak ko pa lang din." Tugon niya pero hindi niya napigilang yumakap sa na-miss na asawa. 1 linggo lamang ang lumipas. Ginanap ang binyag ng kanilang quintuplets na dinaluhan lahat ng employee sa Bermontes Hotel. "Sir, ma'am, may plano pa ba kayong dagdagan ng quintuplets nyo?" tanong ni Joanne sa kanila ni Leon, isa sa mga dumalo sa binyag ng kanilang anak. Namangha ang lahat sa dami ng kanyang iniluwal. Kahit ang mga kasabayan nila sa binyag sa simbahan, hindi makapaniwala sa 5 anak niya. Swerte nga daw iyong maituturing sa dami ng umaasang magkaanak ngayon. Although may lahi naman talaga siyang kambal dahil ang kanyang ate ay kambal din ang iniluwal. Sa tanong na iyon, nagkatinginan sila ni Leon at ngumiti ito. "Kung papalaring mabuntis pa po si Mrs., why not?" tugon ni Leon, hinagkan pa siya sa pisngi. Napuno ng tudyo sa buong paligid at isinigaw ang isa pang quintuplets. Nais niyang magreklamo pero sa totoo lang, ang doktor na mismo ang nagsabing malabong magkaroon pa ng chance na mabuntis pa siya after giving birth. Gayunman, blessing pa ring matatawag iyon if ever hindi na masundan ng quintuplets. Masaya na sila sa bunga ng kanilang pagmamahalan. 1 week after, naganap ang binyag ng kanilang quintuplets ay lumuwas silang mag-asawa sa bahay bakasyonan for 1-month vacation kasama ang kanilang quintuplets at ang 3 yaya. Nasa Pinas ngayon ang kanyang biyanan dahil nais nitong magpakasal ulit kaya pansamantalang ito muna ang mag-aasikaso sa hotel habang wala si Leon at nasa bakasyon. Katulad ng nakasanayan nilang mag-asawa noon, madalas silang mamasyal sa burol kung saan pinanonood nila ang magandang sunset. Ngayon naman ay kasama na nila ang kanilang 5 anak. Napakasarap balikan ng masaya nilang nakaraang mag-asawa at dugtungan pa ng mas masaya nilang sandali. Dahil para kay Christine, wala nang masasaya pa na nabuo ang kanyang pamilya.